Kabanata 61. Junk. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Nicole na kapag seryoso si Ian, maaari niyang ikabit ang kanyang puso at kaluluwa, at siya ay nawala sa pag-iisip ng ilang sandali. Hindi siya ang walang kwentang young master gaya ng 3 taon na ang nakakaraan. Nagpanik si Nicole at mabilis na nakuha ang kanyang kalmado. Ayaw niyang mapansin nito ang pagiging abnormal niya. Kahit na sino man iyon, ayaw na ni Nicole na mahuli muli sa puyo ng pag-ibig. Carter, gumagaling ka na ngayon sa pagsuyo ng mga babae ha. Bahagyang natigilan si Ian. Tumawa siya at umatras ng isang hakbang. Walang ibang sapat na kwalipikado para suyuan ko. Tama. Kung pumila ang mga girlfriend mo, malamang nakakaikot sila sa globe, kaya sila ang nanliligaw sayo. Tumaas ang kilay ni Nicole at mapanuksong tumingin sa kanya. Alam ng lahat ang magulo na buhay pag-ibig ni Ian Carter. Ngumisi si Ian. Dati lang yan. Alam mo naman na peke ang mga yan. Inosente ako. Sige. Salamat sa pag-aliw sa akin, pero pagod na talaga ako. Ayaw mahulog ni Nicole sa lambingan ng ibang lalaki. Not to mention, matalik niyang kaibigan si Ian sa loob ng maraming taon, kaya ayaw niyang mawala ang kaibigang ito. Nang makitang hindi gaanong malungkot si Nicole tulad ng kanina, lumapit si Ian at hinaplos ang kanyang ulo. Ang kanyang titig ay maamo at mapagmahal. I'll leave then. Magpahinga ka ng mabuti. Noong si Ian ay hindi walang kabuluhan, siya ay may isang mature, reserved, at marangal na pag-uugali na mahirap hindi mawala. Ano na naman ito, pagmumura ni Nicole sa puso niya. Napaiwas siya ng tingin at nakita niya ang emerald pipe sa mesa na iniwan niya sa mesa. Kinawit ni Nicole ang kanyang mga labi, lumapit, dinampot, at tiningnan. Ang ngiti niya ay unti-unting naging malamig. Casual niyang itinapon ito sa tabi at pumunta sa kanyang silid. Kung alam ni Old Master Ferguson na ganito ang pagtrato sa kanyang mahal na pamana ng pamilya, magagalit siya. Natulog si Nicole hanggang 10 p.m. at bumangon para tingnan ang mensahe ni Grant. May aasikasuhin ako at nasa ibang bansa ng 3 araw. Ingatan mo ang kumpanya. Naisip niya, malaki ang tiwala sa akin ni Kuya para pumalit sa loob ng ilang araw. Bakit hindi siya nag-aalala? Akala ni Nicole ay nasa eroplano na si Grant kaya hindi na siya tumawag at nagpadala ng text message sa kanya. Kung may problema, hindi mo ako masisisi. Gayun din, pinakamamahal na kuya, mangyaring humanda sa paglilinis ng aking kalat. Hahaha. Agad siyang nakatanggap ng notification ng isang bagong mensahe. Walang magawang sagot ni Grant sa kanyang kapatid. Basta huwag kang malugi. Lahat ng iba ay matatagalan pa. Nakahinga si Nicole at biglang naalala ang tubo sa sala. Tumayo siya mula sa kama, binuksan ang mga ilaw, pumili ng magandang anggulo, at kumuha ng close-up na larawan ng emerald pipe. Pagkatapos ay ipinost niya ito sa kanyang social media. Binili lang ang maliit na basurang ito para hanggan ng lahat. Kung hindi ako masaya, bakit dapat maging masaya ang iba? Napaisip si Nicole. Di nagtagal, ibinahagi ni na Yvette at Ian ang kanyang post, na nakarating sa bilog ni Eric Ferguson nang wala sa oras. Nakita ng lahat na ang pamana ng pamilya ni Old Master Ferguson ay naging, maliit na basura, sa mga kamay ni Nicole. Kumain ng merienda si Nicole at natulog muli, natural na hindi alam na ang kanyang larawan ay nagpagalit kay Old Master Ferguson kaya nawalan siya ng gana. Nang magising si Nicole ng 8 a.m., nakatanggap siya ng tawag mula kay Yvette na tulala. Ano ito? Ibinahagi ko ang iyong post kagabi at napakaraming tao ang humihiling na bilhin ang tubo na iyon sa mataas na presyo. May nag-alok ng hanggang 60 milyon dolyar. Gising na gising si Nicole at tumawa. Wow! Doble ito sa magdamag. Sa palagay ko ito ay nagkakahalaga ng higit pa kaysa sa naisip ko. Well, wala akong balak magbenta. Para lang makita ng lahat. Tumawa ng malakas si Yvette. Nakilala ko ang isa sa kanila at lalo akong naghukay. Guess what? Ginawa lang ng lalaking iyon ang bili ni Keith Ludwig. Mukhang ito ang intensyon ni Eric Ferguson. Hindi na siguro sila makakaupo pa. Nagtaas ng kilay si Nicole. Gaya nga ng inaasahan ko. Sa tingin ba nila ay tanga ako para ibenta ito? Matapos makipag-chat saglit kay Yvette, nakita ni Nicole na malapit na ang oras at naghanda na para sa trabaho. Hindi siya makapagpahinga dahil wala si Grant. Nagplano siyang magmaneho papunta sa opisina,
kaya pumunta siya sa garahe upang pumili ng kotse. Dumating na ang mga luxury cars na inorder ng kanyang ama para sa kanya, kaya nagmistulang isang luxury car exhibition ang kanyang garahe. Nang makita ang lahat ng mag-agarang kotseng ito, medyo natahimik si Nicole. Matapos maglakad-lakad, nasilaw si Nicole. Ang isa sa mga pinaka-low profile na kotse ay isang gray na Porsche Cayenne. Bagaman ito ay medyo mahal, ang disenyo ay hindi kasing kislap ng iba pang mga kotse sa garahe. Kukunin ko ito pagkatapos, naisip niya. Nang makaupo na si Nicole sa kotse, nakita ng mayordomo sa Stanton Mansion ang footage sa garahe sa pamamagitan ng remote monitoring system at nagmamadaling tinawag siya. Miss, kailangan mo ba ng driver? 5 minuto na lang makakarating na siya. Kabanata 62. Isang kotse lang ito. Sa mayordoma, hindi dapat magmaneho ang young lady Stanton. Dapat siyang i-chauffeured kahit saan siya magpunta. Kung hindi, ito ay itinuturing na kanyang pagpapabiya sa tungkulin. Natawa si Nicole at sinabing, Mr. Anderson, hindi na kailangan yan. Kaya kung i-drive ang sarili ko sa trabaho. Don't worry. Hindi na siya nagsalita pa at ibinaba na ang telepono. Pinaandar niya ang sasakyan palabas ng garahe at pumunta sa opisina. Walang traffic, kaya maayos ang kanyang paglalakbay. Gayunpaman, medyo naguluhan si Nicole kung bakit aktibong iniiwasan siya ng ibang mga sasakyan sa kalsada. Kahit na naghihintay siya sa pulang ilaw, ilang metro ang layo ng mga sasakyan sa harap at likod niya. Dahil ba sa babaeng driver ako? Napaisip si Nicole. Nang makarating si Nicole sa opisina, ibinigay niya ang kanyang susi sa parking valet at pumasok sa lobby. Mula sa gilid ng kanyang mata, napansin ni Nicole na galit na tinatitigan siya ni Samantha Lint na may hindi nakukuhang sama ng loob. Naguguluhan si Nicole. Nalaman ba niya na ibinigay ko kay Grant ang recording? Hindi niya dapat malaman agad. Miss Lint, bakit hindi ka umakyat kung nandito ka na? Malamig na ngumuso si Samantha at masama ang tingin sa kanya. Si Mr. Stanton ay dapat talagang nagustuhan mo na bigyan ka ng ganoong kamahal na kotse. Dapat ay higit pa sa $2 milyon, di ba? Kung hindi, paano kaya ni Nicole na bumili ng luxury car? Kung titingnan ang mga feature, ito rin ang pinakamataas na specs. Kumunot ang noo ni Nicole at may naalala. Bahagya siyang tumawa at ginulo ang buhok sa likod. Kotse lang yan. Bakit kailangan ko ng bibili para sa akin? Kaya ko naman ang sarili ko. Marahan niyang sinulyapan ang namumulang mukha ni Samantha at pumunta sa private elevator ng presidente na parang walang nangyari. Naisip ba niya na mabibili niya ako gamit ang isang ginamit na sasakyan? Napaisip si Nicole. Nakilala ni Logan si Nicole sa itaas at sinabihan siya tungkol sa pulong mamaya. Pumasok si Nicole sa conference room na naka-high heels. Sabay pasok din ni Samantha. Napatingin si Nicole sa mga tao at nakitang nandoon ang lahat. Magsimula na tayo. Naabot nila ang isang pinagkasunduan sa J&L Corporation sa direksyon ng kooperasyong ito. Ang natitira ay tungkol sa mga malalalim na detalye. Ang lahat ng kanilang mga kita at interes ay nasa lahat ng mga detalyeng ito. Ang bawat maliit na detalye ay nangangailangan ng malaking kita, kaya kailangan nilang pag-usapan pa. Ang ilan sa mga shareholders ay mga department head din. Hindi na sila nasisiyahan sa nakaparachute na si Nicole. Kaya, hindi sila naging maagap kay Nicole dahil wala si Grant. Nagtalo ang mga shareholder na iyon sa ilang aspeto at naantala ang pag-unlad. Kapag nagmungkahi ng ideya ang mga tao ni Nicole, idadahilan nila ang kanilang mga sarili at tinatalikuran ang responsibilidad. Sinulyapan niya ang grupo at alam niyang nandito lang sila para manood ng palabas. Umupo lang sa gilid si Samantha Lint at ngumisi. Dumalo rin si Micah Zielinski sa pulong, na bihira, ngunit hindi siya umimik. Pinagmasdan niya ang iba habang inilalagay si Nicole sa mahirap na posisyon at ngumiti na parang matandang Zorro. Vice President Nicole, bata ka pa. Bagamat nagawa mong kunin ang proyekto ng J&L Corporation na ito, hindi pa rin ito mature sa larangang ito at hindi sigurado kung kikita ito o malugi. Kaya, natural na hindi tayo mangangahas. Para makipagsapalaran ng sobra kay Vice President Nicole, kailangan mong maunawaan kung ano ang nararamdaman ng iba tungkol dito. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi. Understand your feelings. Mr. Zielinski,
Do you mean that you want to break our contract with J&L Corporation? Saglit na natigilan si Micah Zielinski at naisip, paanong naging gusto kong sirain ang kontrata? Papatayin ako ni Grant Stanton pagbalik niya. Syempre hindi. Nasa labas lang ng bansa si Mr. Stanton, kaya hindi natin magagawa ang desisyong ito. Bakit hindi natin i-hold at hintayin ang pagbabalik ng presidente? Gusto niyang itigil ang oras. Ang bawat minuto ay isang pagkakataon at mahalaga sa bagong larangang ito ng pag-unlad. Kung mawawala ng dominasyon ang Stanton Corporation at wala nang masasabi sa proyektong ito, magiging walang kabuluhan ito kahit na tayo ay kasangkot dito. Napaisip si Nicole. Ibinaba ni Nicole ang ulo at ngumiti. Nagdilim ang kanyang mga mata at nanlamig ang kanyang mukha habang nakatingin sa mga tao sa mesa. So, all of you won't work kung hindi babalik si Mr. Stanton. Magwawelga ka ba? Hindi inaasahan ng lahat na ang palaging mabait na si Nicole ay biglang magagalit. Bagamat si Nicole ay mukhang may layaw na may bahay, tiyak na hindi siya madaling lokohin. Lahat kayo ay ang pinakamahusay sa industriya. Kung paulit-ulit mong ipagpaliban ang pag-unlad dahil lamang sa wala ang amo, papasanin mo ba ang huling pagkalugi? Kakayanin mo ba? Aling kumpanya ang gugustuhin kumuha ng mga ganoong tao? Malamig at mahigpit ang tingin ni Nicole habang sinulyapan ang mga tao sa silid. Gusto nila akong pahirapan kapag wala si Grant. Sayang naman at hindi ako pushover. Kabanata 63. Undermine her. Isang buong minuto ang meeting room. Pulang-pula ang mukha ni Micah Zielinski at hindi inaasahan na ipuputok sila ni Nicole ng baril. Sabi niya, hindi naman. Walang pakialam na pinutol siya ni Nicole. Naniniwala na kayong lahat ay nakatanggap ng paunawa ngayong umaga na pinamamahalaan ko ang lahat ng bagay sa kumpanya habang wala si Mr. Stanton. Ako ang namamahala sa proyektong ito, kaya mula ngayon, kung ayaw mong maging isang bahagi nito, ibigay mo sa akin kaagad ang iyong mga posisyon. Nagulat at natahimik ang mga tao sa kwarto. Lahat sila ay humakbang sa isa't isa upang umakyat sa kanilang mga posisyon sa pinuno ng departamento at ang kanilang mga kinatawan ay nakatingin sa kanilang mga pwesto. Ito ay isang hinahanap na posisyon, kaya walang nang-ahas na kumilos ng padalos-dalos sa sandaling ito. Bagamat hindi nila kinaya ang katotohanang nagparatyot si Nicole sa kanyang posisyon bilang vice-presidente, masasabi nilang lahat kung gaano siya sinuportahan ni Grant Stanton mula noong unang araw na dumating siya. Alam nilang hindi nila kayang saktan si Nicole. Nagsimula silang lahat na nanghinayang sa pag-udyok ni Micah Zielinski para hilahin si Nicole mula sa kanyang mataas na kabayo. Malamig at nakakasakal ang hangin sa conference room. Walang nang-ahas na gumawa ng ingay. Naramdaman din ni Micah Zielinski na nawala siya sa momentum dahil walang nang-ahas na pahirapan ang mga bagay para kay Nicole sa oras na ito. Planning Department, maaari mo bang gawin ang proposal ngayon? Ang pinuno ng Departamento ng Pagpaplano, si Don Smith, ay pinangalanan at mabilis na itinaas ang kanyang ulo. Oo, Vice-Presidente Nicole. Ang Planning Department ay gagawa ng pinakamahusay na plano sa pinakamabilis na oras na posible kaagad pagkatapos ng pulong na ito. Tiyak na hindi natin maaantala ang pag-usad ng proyekto. Ang mga umakyat sa mga posisyong ito ay pawang mga matatandang matalino at madaling makibagay. Dahil binigyan sila ni Nicole ng pagkakataon, kukunin na nila ito. Kung hindi, ito ay ang kanilang pagkawala. Tumanggo si Nicole bilang kasiyahan at tumingin sa iba, hindi na kasing strikto ang boses niya. Paano ang ibang mga departamento? We'll research it immediately. Hindi namin pababayaan ang kumpanya. Oo, kami rin. Siyempre, matagal na naming pinaghandaan ito. We'll do a good job. Ang deklarasyon ng suporta ng lahat ay agad na nagpagan sa kapaligiran sa silid ng pagpupulong. Hindi na masyadong malamig ang hitsura ni Nicole at ipinagpatuloy ang kanyang malumanay na ugali habang ipinagpatuloy nila ang talakayan. Sa katunayan ay handa silang lahat para sa pulong. Kung tutuusin, lahat sila ay may kakayahan at matino upang pamahalaan ang kani-kanilang departamento sa ganoon kalaking korporasyon. Si Micah Zielinski at Samantha Lin, na sadyang napabayan, ay nakaupo sa gilid na may malungkot na mukha. Walang pakialam si Nicole sa kanila dahil bilang na rin ang mga araw nila sa kumpanya. Sa pagtatapos ng pulong, nakita ni Nicole na malapit na ang oras at sinabing,
Bagaman ang core research team ay mula sa J&L Corporation, dapat din tayong maging handa. Napag-usapan ko na ito dati kay Mr. Lakeman. Kahit na nanalo tayo, di maging kasangkot sa pagpapaunlad ng pangunahing teknolohiya, sumang-ayon siya na magpadala kami ng higit sa 2 pagpipilian upang lumahok sa susunod na pag-unlad. Magbibigay kami ng 2 sa aming pinakamahusay na gumaganap at maaasahang mga kawani, kaya magsimula tayong maghanap ng angkop. Dapat din itong bigyang pansin ng mga kandidato. Tuwang-tuwa si Nicole sa meeting ngayon. Sa pagtatapos ng pulong, nais ng lahat na manatili at makipag-usap sa kanya sa loob ng ilang minuto upang bumuo ng isang mas malapit na relasyon. Sinagot naman ni Nicole ang bawat isa sa kanila at ngumiti ng pagkatamis-tamis na para bang ibang-iba siya sa kanyang mabagsik at malamig na katauhan kanina. Nagmamadaling lumapit si Logan at bumulong sa tenga niya. Vice President Nicole, andito na ang chairman ng Ferguson Corporation. Tumaas ang isang kilay ni Nicole. Mabilis lang yan. Mas makulit pala si Old Master Ferguson kaysa sa inaakala ko. Kung tutuusin, si Old Master Ferguson ang chairman ng Ferguson Corporation, kaya hindi siya maaaring baliwalain ni Nicole bilang paggalang sa relasyon ng kanilang kumpanya. Tumanggo si Nicole at lumabas ng conference room. Naghihintay ba siya sa guest lounge? Tanong ni Nicole. Umiling si Logan. Dumiretso siya sa opisina mo. Bahagyang nagulat si Nicole, ngunit alam niya na dumating lamang si Old Master Ferguson para sa emerald pipe na nasa kanya ngayon. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tumawa, pagkatapos ay itinulak ang pinto papasok. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na uupo si Ingrid Ferguson sa tabi ni Old Master Ferguson. Bastos, paano ka nakapasok nang hindi ka kumakatok? Umupo ng tuwid si Old Master Ferguson sa sofa at malamig na tumingin sa babaeng nasa pintuan. Siya ba ay sinusubukan upang pahinain ako? Ngayon ko lang napagdaanan ito sa meeting at kailangan ko pang tiisin ito. Chairman Ferguson, hindi ako kumakatok kapag pumapasok ako sa aking opisina. Kabanata 64. Mangyaring magpa-appointment ng maaga. Sabi ni Nicole sabay lakad papunta sa upuan sa likod ng desk niya at umupo. Inihagis niya ang mga dokumento sa mesa at binuksan ang computer. Lalong nagalit si Old Master Ferguson, na hindi pinansin, at malamig na ngumuso. Nicole, I've underestimated you all this while. Mukhang may kakayahan ka. No wonder you took the initiative to get a divorce. Turns out you've already found your next target. As soon as you divorce Eric, naging vice-presidente ka ng Stanton Corporation. Mukhang talagang pinahahalagahan ka ni Grant. Tumawa si Nicole at tumingin sa mga Ferguson. Halatang takot si Ingrid at hindi naglakas loob na magsalita, pero dumating ang matanda na handa. Hindi ba ako pinilit ng pamilya mo na makipagdiborsyo? Chairman Ferguson, tinatawagan mo akong pabalik sa Ferguson Villa linggo-linggo para lang turuan ako kung gaano ako kababa at hindi karapat-dapat sa iyong mataas at makapangyarihang pamilyang Ferguson. Ngayong hiwalay na tayo, you should be happy about it. Bakit ka pa nagkusa na lumapit sa akin? Hindi nakalimutan ni Nicole na pinapunta lang siya ni Old Master Ferguson sa Ferguson Villa kada linggo, hindi para sa family reunion, kundi para palakasin ang loob ni Quinn at Ingrid na pahirapan pa siya sa pisikal at mental. Ito ay upang maramdaman ni Nicole ang pagkakaiba sa pagitan niya at ng pamilya Ferguson. Dahil din sa kasabwat ni Old Master Ferguson kaya todo-todo si Quinn at Ingrid para ay bully si Nicole. Lahat din ng mga katulong sa Ferguson Villa ay minamalas din si Nicole dahil dito. Hindi ba't dapat nilang ipagdiwang na ang kanilang biro ng isang anak na babae kusang umatras? Napaisip si Nicole. What do you mean by that? Are you trying to dig up the past? Ganito ba dapat ang pakikipag-usap mo sa mga nakatatanda mo? Ang matandang Master Ferguson ay labis na hindi nasisiyahan sa saloobin ni Nicole. How dare this obsequious woman from back then talk back at me? Ang gayong pag-aalsa. Naisip ni Old Master Ferguson. Ngumuso si Nicole. This is my office, so there's no such thing as elders or juniors. There are only superiors and subordinate. I'm only receiving you right now because you're the chairman of Ferguson Corporation, so if you have something to say, get to the point. Please don't waste everyone's time. After all, hindi ka pa nag-appointment at wala akong masyadong oras dahil marami pa akong dapat harapin.
Sinadya niyang tumingin sa kanyang relo at walang ekspresyong tumingin sa malungkot na matanda. Sino ang sinusubukan niyang mag-tantrum? Iniisip ba niya na ako pa rin ang tanga na babae noong nakaraang 3 taon? Napaisip si Nicole. Nicole, how dare you talk to Lolo like that? Gusto mo bang himatayan siya sa galit sa kanyang katandaan? Nang makita ito, nagmamadaling sinaway ni Ingrid si Nicole. Akala ba talaga ni Nicole na siya ay higit sa lahat? Sumulyap si Nicole sa kanya at tumawa ng mahina. Wala na akong kinalaman sa pamilya mo. Inaasahan mo bang magpapakababo ako at magtitiis sa kalokohan mo? Pumunta ka ba dito nang hindi inanyayahan para lang makapagtrabaho ka? Kung ganoon, pasensya na sa aking kaawa-awang hospitality. Papaalisin kita ng assistant ko. Hindi ako nagmakaawa sa kanila na lumapit, so how dare she act so righteously? Napaisip si Nicole. Natarante si Ingrid at tumingin kay Old Master Ferguson. Lolo, ako. Si Old Master Ferguson ay napakatalino at alam niya na hindi gusto ni Nicole na mapahiya. Isang malamig na ungol ang kanyang pinakawalan at umabot sa punto. Okay, then I'll be frank with you, Nicole. Ninakaw ng manugang ko at ng babaeng ito ang pamana ng pamilya ko para lang magpakitang gilas at hindi nila akalain na paglalaruan mo sila. Ang Emerald Pipe ang buhay ko. Sabihin ang iyong presyo. Magkano ang gusto mong bitawan? Nagtaas ng kilay si Nicole. Oh, so you came because of this. She deliberated her sentence. Sinabi ko na hindi ko binibenta ang bagay na iyon. Malungkot ang mukha ni Old Master Ferguson. Nanigas ang katawan niya habang nakatitig sa kanya. Just state your price. I don't care how much you ask for. If you miss this opportunity, you'll never get it again. Alam ni Nicole na mayaman ang Ferguson Corporation, ngunit hindi rin siya mahirap at hindi niya kailangan ang tinatawag na pagkakataong ito. Chairman Ferguson, hindi ba't binigyan mo rin ako ng parehong pagkakataon na sabihin ang aking presyo noong hiniling mo sa akin na hiwalayan si Eric sa simula? Hindi ko sinabi ang aking presyo noon, at tiyak na ayaw ko ang iyong pera ngayon. Akala nila lahat ay nagpakasal lang si Nicole kay Eric para sa pera. Kaya naman, sa kanilang 3 taon na pagsasama, maliban sa perang ibinigay sa kanya ni Eric pagkatapos ng bawat pagsasali ng dugo, hindi siya hinayaan ng pamilya Ferguson na hawakan ang 1 sentimo ng kanilang pera at pinagmamasdan siyang parang magnanakaw. Alam na alam ni Nicole ang lahat. Malungkot ang mukha ni Old Master Ferguson. Lumungkot ang mukha niya at bumibigat ang paghinga niya dahil sa galit. Nicole, kinasusuklaman mo lang ang pamilya namin at gusto mo kaming pahirapan, ha? Sinadya mong itago kay Lolo ang Emerald Pipe, di ba? Nabalisa si Ingrid at sinigawan si Nicole, gustong ilantad ang masamang hangarin ni Nicole. Nagkibit balikat si Nicole. Oo. Kabanata 65. Manipulative. Tapat na inamin ito ni Nicole. Hinding-hindi siya makakahawak sa mahal na bagay ng iba nang walang dahilan kung ito ay iba. Gayunpaman, ganap na kinasusuklaman ni Nicole ang mga Ferguson at ayaw niyang mamuhay sila ng comfortable. Kaya, sinadya niyang binili ang Emerald Pipe para guluhin sila. Inamin niya ang lahat ng ito dahil hindi siya nag-abala na maglagay ng isang palakaibigang pagkilos sa harap ng mga Ferguson. Miss Ferguson, hindi ako mabait at mahinang tao. I treat others how they treat me. Do you recall how your family treated me back then? I can't pretend to be lost my memory, can I? Mukha ba akong isang mapagbigay at mapagpatawad na tao? Napaisip si Nicole. Nanginginig sa galit si Ingrid. Ang mga salitang gusto niyang sabihin ay agad na bumara sa kanyang lalamunan. Ang prangka na pag-amin ni Nicole ay mas nakakagalit kaysa sa pagtanggi. Sinaman ng tingin ni Old Master Ferguson si Ingrid, kaya nagpigil si Ingrid sa pagmumura kay Nicole. Huminga siya ng malalim, hininaan ang boses, at humagulgol habang nakatingin kay Nicole na may malalaking inosenteng mata. Nicole, the past was all my fault. I was too young and reckless. You're such a magnanimous person, so please just forgive me. Taos puso akong humihingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko. I'm really sorry. Handa akong gawin ang lahat para makuha ang iyong kapatawaran, sana ay maibalik mo ang tubo ni Lolo sa kanya para sa akin. Kung hindi ka pa rin gumaan, pwede mo akong sampelan ng 2 beses. Tumangala si Ingrid kay Nicole, pero hindi natinag si Nicole at tumingin pa sa kanya ng nakangiti.
Sa ilang sandali, biglang naramdaman ni Ingrid na hindi na niya kayang ituloy ang pagkilos na ito at tumayo roon ng matigas. Tinitigan ni Nicole si Ingrid na parang nanonood ng isang play habang iniisip kung anong manipulative na si Ingrid sa paglalagay ng isang inosenteng aksyon. Nang walang nakitang reaksyon mula kay Nicole, umubo si Old Master Ferguson at pinigilan ang dilim sa ilalim ng kanyang mga mata. Walang gana niyang sinabi, "Nicole, alam kong marami kang pinaghirapan sa mga kamay namin." Si Ingrid pa nga ang nagkusa na lumapit at humingi ng tawad sa iyo sa pagkakataong ito, para mabanggit mo kung ano man ang mga kondisyon mo. Humihingi ng tawad. Hindi ko nararamdaman na ito ay isang paghingi ng tawad. Ito ay sa halip tulad ng malakas na moral na pagkidnap. Katawa-tawa. Napaisip si Nicole. Bahagya siyang sinulyapan ni Nicole. Hindi ko tinatanggap ang iyong paghingi ng tawad, at hindi ko rin ibibigay sa iyo ang tubo. Pagkatapos ng lahat, persigido pa rin si Nicole. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Old Master Ferguson at hindi napigilan ang galit na naipon sa kanyang dibdib. "Nicole, ano ba talaga ang gusto mong gawin?" Sa wakas hindi na siya makatiis. Napaisip si Nicole. "Wala akong gagawin. Chairman Ferguson, kung wala nang iba, kailangan ko nang umalis." Nakaramdam ng pagod si Nicole matapos silang harapin. Malamig na umungol si Old Master Ferguson. May talas ang mga mata niya. "Huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit kung hindi mo sasamantalahin itong pagkakataong iniaalok ko." Oh. Nagtaas ng kilay si Nicole. "Anong balak mong gawin?" Kinuha ni Old Master Ferguson ang kanyang telepono. "I'm curious. Alam ba ni Chairman Stanton na sinusuportahan ni Grant ang isang divorced na babae? I still have some relations with the chairman. Do you think that if I tell him your identity, you'll still get to sit in your position?" Ang kanyang mga salita ay isang tahasang pagbabanta. Natigilan si Nicole ng ilang segundo. Lalong lumalim ang ngiti niya habang inabot niya ang kamay niya. "Mag-ayos ka." Natatawa na lang siya at naisip, sa tingin niya matatakot ako. Si Chairman Stanton ang aking ama. Malamig ang tingin ni Old Master Ferguson. Nang makitang hindi pa rin sumuko si Nicole, dinial niya ang numero. Nakatingin si Ingrid kay Nicole ng masama na para bang si Nicole ay nahaharap sa napipintong kamatayan. Nakatayo lang siya sa gilid para panoorin ang drama. Beep. Pagkaraan ng ilang segundo, si Floyd Stanton ay tumungo gamit ang isang mahinahong boses. "Chairman Ferguson, bakit nasa mood kang tawagan ako?" Bahagyang umungol si Old Master Ferguson at sinabing, "Chairman Stanton, nabalitaan ko na nagpunta ka sa Europe para magbakasyon ilang araw na ang nakalipas. Mukhang maganda ang mood mo." "Yeah, I did. Ang sarap maglibot ngayong matanda na ako. Kung wala lang, I'm hung up because I'm busy fishing right now." Nagtaas ng kilay si Nicole. Ayaw ni tatay sa mga Ferguson, kaya bakit siya mag-aaksaya ng oras sa kanila? Binago ni Old Master Ferguson ang paksa. "Chairman Stanton, alam mo ba na ang iyong anak ay naging malapit sa isang hiwalay na babae kamakailan?" "Talaga? Hindi ko alam." Kabanata 66. "Magiging bahagi ako ng pamilyang iyan." Sinabi ni Old Master Ferguson, masyadong may kakayahan si Grant at hinabol ba niya? Hindi ba masisira ang lahat kung niloloko siya ng ganoong babae? Babae lang, ano kayang ikapahamak niya? Napangisi si Floyd Stanton. Sumulyap si Old Master Ferguson kay Nicole at makahulugang nagsalita. Hindi simple ang babaeng ito. Pagkatapos niyang makipagdiborsyo, na-promote siya ni Grant bilang vice-presidente ng iyong Stanton Corporation at siya ang second in command. Malapit nang magsimula ang Shell na tumawag sa mga shot sa iyong kumpanya, kaya hindi ka ba dapat humakbang para kontrolin ang sitwasyon bilang chairman? Kung sino pa man ito, tiyak na magagalit at mabalisa sila pagkatapos marinig ang mga salitang ito mula kay Old Master Ferguson. Sa kasamaang palad, si Floyd Stanton ay hindi ordinaryong tao. Isang tamad na tawa ang pinakawalan ni Floyd at walang emosyong tumugon. "Chairman Ferguson, mind your own business. Naniniwala ako sa anak ko. O tignan mo, may isda na nabingwit." Palam. Naputol ang tawag at medyo nakakatuwa ang ekspresyon ni Old Master Ferguson. He cursed and glared fiercely at Nicole, waring ayaw siyang pakawalan. "Ang swerte mo, pero sa tingin mo makakatakas ka ng ganyan? Sa tingin mo ba napakadaling makapasok sa pamilya Stanton?
Higit na mas makapangyarihan si Floyd Stanton kaysa sa iniisip mo. Tumawa si Nicole. Hindi iyon para sa iyo na mag-alala pa rin. Natigilan siya at may kumikinang sa kanyang mga mata. Tiyak na magiging bahagi ako ng pamilya Stanton. Pagkatapos ng lahat, isang araw ay tiyak na ibunyag ni Nicole ang kanyang pagkakakilanlan. Iniisip niya kung ano ang mararamdaman ng matandang ito pagkatapos malaman ang tunay niyang pagkatao. Ngumuso si Old Master Ferguson at natawa sa wishful thinking ni Nicole. May iba pa siyang gustong sabihin, ngunit wala na sa mood si Nicole na harapin sila. Tila ang pagtawag kay Floyd Stanton ang trump card ng matanda, kaya hindi na kailangang mag-alala ni Nicole tungkol dito. Chairman Ferguson, kung wala nang iba, I'll get my secretary to send you off. I have a meeting to attend. Ngumiti si Nicole at tumingin sa kanila na may hiwalay ngunit magalang na ngiti. Mukhang nagalit si Ingrid at may gustong sabihin, ngunit nakangangalang ang kanyang mga ngipin at nagpipigil. Galit din si Old Master Ferguson pagkatapos ng pulong na ito at malamig na ngumuso. Ikaw ang humihingi nito. Matapos pinindot ni Nicole ang isang button sa kanyang internal office phone, pumasok si Logan at magalang na tumayo doon. Vice President Nicole, ano ang utos mo? Paalisan mo na ang mga bisita, pakiusap. Yes, ma'am. Chairman Ferguson, Miss Ferguson, this way, please. Magalang na inilahad ni Logan ang kanyang kamay. Kinagat ng matandang guro Ferguson ang kanyang mga ngipin at lumayo ng may malungkot na mukha. Sumunod din si Ingrid na may hinanakit. Habang naglalakad, tinawag ni Old Master Ferguson si Eric at galit na galit. I didn't expect that Nicole would be such an ungrateful wretch after marrying you for 3 years. She's so stubborn. Were you blind to marry her back then? Huminto si Eric at sinabing, pinuntahan mo siya. Siyempre, hindi ko kayang panindigan na nasa kamay niya ng isang segundo ang pinakamamahal kong tubo. Napakasama ng babaeng ito at ayaw bumitaw kahit na pinuntahan ko siya ng personal. 3 taon siyang nagsinungaling sa amin. I did, huwag mong asahan na ganoon siyang tao. Natahimik si Eric ng ilang segundo at nag-isip, sa palagay ko sapat na ang pagtitiis niya sa amin sa nakalipas na 3 taon. Lolo, ako na po ang bahala dito. Don't worry, I'll get your pipe back. You'd better. Otherwise, I won't let her off the hook. By the way, she even said that she'll marry into the Stanton family. You can do something about her private life. I don't believe that ang isang mayamang pamilya ay tatanggap ng isang diborsyado na babae na nakikipag-ugnay sa lahat. Kumunat ang noo ni Eric at biglang nakaramdam ng inis. Wala namang ginawang masama si Nicole pero nainsulto pa rin siya ng ganoon. Naiinis na lang si Eric nang marinig ang sinabi ng lolo. Gayunpaman, nang maisip niya ang tungkol kay Grant Stanton at Ian Carter na patuloy na umiikot kay Nicole, hindi niya maipaliwanag na nakaramdam siya ng mas irritable, inis, at nabalisa. Matapos ibaba ang tawag, pinunasan ni Eric ang kanyang mga templo. Biglang nagsalita si Mitchell, na nakatayo sa gilid na nagbabantay. President, gaganapin pa rin ba gaya ng dati ang meeting na nakatakdang magsimula sa loob ng 5 minuto? Bahagyang lumubog ang madilim na mga mata ni Eric. Hindi niya sinagot ang tanong ni Mitchell. Sa halip, tinanong niya, Mitchell, anong klaseng tao sa tingin mo si Nicole? Bakit iba siya bago at pagkatapos ng aming diborsyo? Saglit na nag-alinlangan si Mitchell ngunit nagpa siya na sabihin ang totoo. Madam. I mean, Miss Nicole is a very nice person. Medyo malamig ang mukha ni Eric. Madalas ka bang makipag-ugnayan dati? Hindi. Kaya lang madalas kong natatanggap ang mga tawag niya noong kakasal pa lang ninyo. Masyado siyang nag-aalala sa kabuhayan mo. Tuwing may business trip ka, tinitingnan niya ang weather forecast at pinapaalalahanan ako at maghanda ng mga angkop na damit at pagkain. Kung minsan, ihahanda pa niya ang mga ito at ipinadala sa sarili niya. Kahit na hindi mo siya binalikan, hindi siya nagalit. Nang makita ni Eric ang lalong nanlumo na mukha, nagtaka si Mitchell kung mali ba ang sinabi niya. Bakit hindi ko alam ang mga bagay na ito? Kabanata 67. Sino sila? Naisip ni Eric, hindi ko akalaing natanggap ko ang mga tawag ni Nicole. Nag-aalangan na nagsalita si Mitchell, I've mentioned it to you once before, but at that time, you said not to report such trivial matters to you.
You also said in front of both me and Miss Nicole that aside from things related to Miss Quaid, ayaw mong makontak tungkol sa mga hindi importanteng bagay mula sa Imperial Gardens, kaya, I guess that's why Miss Nicole stopped calling you. Unti-unting humina ang volume niya nang tila napapansin niyang lumalamig ang hangin sa paligid ni Eric. Napakunot ang noo ni Eric at tila naalala ang tagpong ito. Noon, nasa villa sila sa Imperial Gardens, ngunit iniisip lamang ni Eric ang labis na pagkawala ng dugo ni Wendy Quaid at tila hindi pinapansin ang isa pang pares ng umaasam na mga mata na unti-unting nawalan ng malay. Ibinigay lamang niya kay Nicole ang nominal na kasal na gusto nito, ngunit tinapik niya ang puso nito at kinuha ang kanyang dugo. Biglang sumakit ang puso niya na nahihirapang huminga. Tila nagsisimula na siyang makakuha ng sagot sa kung paano napunta si Nicole mula sa pagiging maingat hanggang sa nasaran ng loob. Presidente, ang pagpupulong. Go and make an appointment with Nicole. I want to meet her. Alam ni Eric na hindi sasagutin ni Nicole ang kanyang tawag, at ang padalos-dalos na pagpapakita sa kanyang opisina ay bastos din. Napakalinaw ng reply nila. Miss Nicole is not available, sabi ni Mitchell. Nang sumulyap si Eric kay Mitchell sa kanyang madilim, tumalon ang puso ni Mitchell at unti-unting kumalat ang ginaw sa buong katawan niya. Agad na idinagdag ni Mitchell, ngunit patuloy na makikipag-ugnayan sa kanila hanggang sa makakuha ka ng appointment. Get out. The meeting will be held as planned. Oo, Ginoo. Nakahinga ng maluwag si Mitchell pagkatapos niyang magalang na umatras. Bakit mag-abala? Ano ang silbi ng pagiging matulungin sa kanya pagkatapos ng diborsyo? Stanton Corporation. Ilang minuto matapos paalisin si Old Master Ferguson, bumalik si Logan sa opisina ni Nicole at sinabi sa bawat salita ang narinig niya kay Nicole para makapaghanda siya. Nang marinig ito ni Nicole, malamig siyang tumawa. Kailanman ay hindi siya nagustuhan ni Old Master Ferguson, kaya inaasahan na ni Nicole na hindi siya magpipigil kapag nakikitungo sa kanya. Gayunpaman, hindi niya akalain na gagawa siya ng mga iskandalo tungkol sa kanyang pribadong buhay. Gusto niyang pigilan akong magpakasal sa isang mayamang pamilya. Malupit iyon. Kung ang isang ordinaryong babae ay tretuhin ng ganito, siya ay itataboy habang buhay. Sinadya ni Nicole na ibalik ang tubo matapos silang guluhin ng ilang araw. Gayunpaman, ayaw na niyang bitawan ito ngayong sinubukan nilang guluhin siya. Biglang tumunog ang phone niya. Ipinakita ng caller ID na si Floyd Stanton iyon. Kinawian ni Nicole ang kanyang kamay at sinabing, maaari kang umalis. Tumanggo si Logan at umalis. Sinagot ni Nicole ang tawag. Tay, ilang isda ang nahuli mo ngayon? Natigilan si Floyd saglit at nagpakawala ng malamig na ungol. Did. Hinanap ka ng matandang Ferguson. Oo, kagagaling lang niya sa opisina ko at tinawag ka sa harap ko. Tumingin si Nicole sa kanyang manicure at maluwag na nagsalita. Emph. Ang lakas pa ng loob niyang magreklamo sa akin. Sino ba sila para ay bully ka ng ganito? Galit na galit si Floyd at nagmura. Ang kanyang anak na babae ay nagdusa ng husto noong siya ay kasama ng mga Ferguson. Ni hindi man lang siya pumunta sa kanila para ayusin ang score, naglakas loob muna silang magreklamo. Don't be mad, Dad. I've already kicked them out very unceremoniously. Ungol ni Floyd. Well done, baby. You don't need to be polite to them. This old geezer does not even know his place. What a scourge. Tumawa si Nicole. Oo, tama ka. Anyway, hindi na mahalaga dahil hindi ko na sila titiisin. Kung dumating na naman ang matandang geezer na iyon na naghahanap ng gulo, babasagin ko ang emerald pipe na iyon. Saka natin makikita kung sino ang huling tatawa. Nasiyahan si Floyd sa sagot ng kanyang anak at pinuri ito. Yes, do that. We got to show the Fergusons who's boss. My daughter is the best. Pagkatapos ng ilang minutong pag-uusap, kumatok si Logan sa pinto at hinimok, Vice President Nicole, kailangan pang tapusin ang pagpaplano. Dapat ba tayong tumawag para sa isang pulong para pag-usapan ito? Oo naman. Pagkatapos ay sinabi ni Nicole sa kanyang ama, Tay, magpatuloy sa pangingisda. Kailangan nang bumalik sa trabaho ngayon. Pagkatapos ng isang abalang araw, kinuha ni Nicole ang kanyang pitaka at handa nang umalis sa opisina. Bago siya lumabas ng pinto ay naabutan siya ni Logan.
Vice President Nicole, gustong imbitahan ka ni Mr. Lakeman sa hapunan para pag-usapan ang ilang isyu na may kaugnayan sa J&L project. Napaisip si Nicole at tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ng lahat, ito ang pinakamahalagang bagay sa kamay. Sabay na tayo. Tumango si Logan. Pupunta ako at mag-aayos. Nagmaneho sila papunta sa napagkasunduang lugar. Sa kanilang pagtataka, hindi lang sila Gerard Lakeman ang nakilala nila kundi maging si Eric Ferguson. Kabanata 68. Paano kung magkabalikan tayo? Sinulyapan ni Nicole si Logan na mukhang nagulat din, ibig sabihin ay hindi rin niya namalayan ang pagdalo ni Eric Ferguson. Nagkatinginan silang dalawa. Nakangiting pumasok si Nicole habang nakatingin kay Gerard Lakeman. Casual siyang nagsalita. Ito ba ay isang setup? Nagkibit balikat si Gerard. Tumingin siya kay Eric, tapos kay Nicole. Vice President Nicole, I had no choice. Please forgive me for being presumptuous. Let me just clarify na mananatili akong neutral at hinding-hindi ako makikialam sa mga usapin ninyong dalawa. To express my sincere apology, kapag tapos na kayong mag-usap, dadalhin kita upang bisitahin ang aming bagong itinatag na laboratorio ng pananaliksik. Sigurado akong magiging interesado ka dito. Interesado. Talaga. Napaisip si Nicole. Gayunpaman, nakaramdam pa rin siya ng inis na niloko siya. Walang ekspresyong binawi ni Nicole ang kanyang tingin at tumingin kay Eric na bahagyang nakasimangot. Mr. Ferguson, kung ito ay dahil sa tubo na iyon, hindi mo na kailangang sayangin ang iyong hininga. Titigil na ba sila sa panggugulo sa akin? Napakahalaga ng oras ko, okay. Nicole. Tiningnan siya ni Eric ng malalim na mga mata. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya, alam kong pinuntahan ka ngayon ng aking lolo at sinabi ang maraming hindi kas-iya siyang bagay. Huwag mo itong isa-puso. Alam niyang walang pakialam si Nicole sa paghingi niya ng tawad at wala itong saysay. Ang isang simpleng, sorry, ay hindi maaaring mabura ang lahat ng utang niya sa kanya sa nakalipas na 3 taon. Inangat ni Nicole ang kanyang mga mata at naisip na kakaiba ito dahil medyo kakaiba si Eric ngayon. Yun lang ba? Naiinip na siya. Natahimik si Eric ng ilang segundo bago siya muling nagsalita. Walang silbi sa iyo ang tubo ng tabako na iyan. Kung sinasadya mo lang silang galitin, nagtagumpay ka na. Matapos hamupa ang galit mo, pakirito sa lolo ko. Gaya ng nabanggit ko kanina, maaari mong sabihin kung ano ang mga kondisyon na gusto mo. Sandaling natahimik ang kapaligiran. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi. Ha? Kapag ang ibang mga pamamaraan ay hindi gumana, siya ay nagpasya na pumunta sa emosyonal na ruta. Ang layunin niya ay ibalik ang Emerald Pipe. Mukhang importante talaga sa kanila ang pipe na yan. Hindi napigilan ni Gerard na magbiro para basagin ang katahimikan. Whatever conditions. Kung gusto niyang makipagbalikan sa'yo, willing ka bang gawin? Natigilan ang 3 pang tao sa kwarto, at hindi naiwasang mapatingin si Logan kay Eric. Nanlaki ang mata ni Eric at bahagyang napangiwi. Tahimik ang kapaligiran. Nang magsisi si Gerard sa sinabi nito, isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Nicole. Malinaw, malamig, at walang pakialam ang boses niya. Get back together. There's no need to assume because it's never happened in this life. Someone like Mr. Ferguson should marry someone from the same social status. Bakit siya makikipagkompromiso sa sarili niyang kasal? Napakunot ang noo ni Eric nang marinig niya ito at may gustong sabihin, pero nagpatuloy si Nicole, pero. Huminto siya at ikinawit ang kanyang mga labi sa isang mahinang ngiti. Ngunit kung kailangan mong magkaroon ng Emerald Pipe na ito, ang mga kondisyon ay maaari pa ring makipag-ayos. Mukhang naisip ni Nicole ang isang perpektong kondisyon. Nagtaas ng ulo si Eric. Ano ito? Tila papayag siya sa anumang hiling nito. Napatingin si Nicole kay Gerard. Pwede ba tayong kumuha ng kwarto? Natigilan si Gerard. Oo naman. Inayos niya ang kanyang kurbata at walang pagdadalawang isip na naglakad palabas. Sa tuwing nasa iisang espasyo sina Eric at Nicole, kakaibang awkward ang kapaligiran. Kung hindi siya pinilit ni Eric na aanyayahan si Nicole sa hapunan sa kanyang pangalan, siya ay nag-aatubili na pagsamahin ang dalawang ex na ito dahil hindi niya ngayon kung paano haharapin ang mga kamahalan na ito. Kung tutuusin, ayaw ni Gerard na maapektuhan ng problema ni na Eric at Nicole ang kanilang three-way cooperation.
Ang bait din ni Logan na lumabas ng kwarto. Silang dalawa na lang ang natitira sa kwarto. Tahimik na hinintay ni Eric na magsalita si Nicole, pero mukhang hindi naman siya nagmamadali. Nang marinig ni Eric ang panukala ni Gerard na pakasalan muli si Nicole, nakakagulat na hindi niya naramdaman na ito ay isang walang katotohanan na ideya. Anyway, minsan na silang ikinasal, kaya hindi niya naisip na pakasalan siya sa pangalawang pagkakataon. Kung magkabalikan sila, mas mabuting tretuhin niya ito. Gayunpaman, ayaw ni Nicole. Naglakad si Nicole sa sofa sa gilid at umupo, pagkatapos ay kinuha ang isang kahon ng sigarilyo sa mesa at mahusay na sinindihan. Marahan siyang huminga at bumuga ng magandang singsing ng usok. Nang makita ni Eric ang kanyang mga payat na daliri na may hawak na sigarilyo, medyo hindi komportable si Eric, ngunit ginawa niya iyon ng may kagandahang loob at alindog. Bahagyang lumubog ang mga mata ni Eric. Natuto ka talagang manigarilyo. Sa kanyang impresyon, si Nicole ay isang maamo at maayos na babae na walang masamang ugali. Gayunpaman, ang babae sa kanyang harapan ay mukhang napakahusay at natural sa kanyang mga galaw na nagpapakita na siya ay naninigarilyo sa loob ng mahabang panahon ngayon, ngunit hindi niya alam. Nakatingin sa mukha ni Eric na nagulat, napangiti si Nicole. Bahagyang tumapik ang umuusok niyang kamay sa sofa. Oo, natutunan ko ito 3 taon na ang nakakaraan. 3 taon na ang nakararaan noong kakasal pa lang nila. Sa madaling salita, natuto siyang manigarilyo sa simula ng kanilang kasal. Kabanata 69. I want my blood back. Pakiramdam ni Eric Ferguson ay nanikip ang kanyang puso at nagdilim ang kanyang mga mata. Wala siyang alam tungkol kay Nicole. Hindi niya alam na mahusay itong tumugtog ng biolin, at hindi rin niya alam na naninigarilyo siya. Hindi ako naninigarilyo sa harap mo dahil natatakot ako na hindi mo ito magugustuhan noon, kaya syempre, hindi ka na nagkaroon ng pagkakataong makita ito. Sa tuwing nag-donate ng dugo si Nicole, napakahina ang pakiramdam niya. Sinamahan ni Eric si Wendy Quaid, at si Nicole's only company ang sigarilyo. Si Nicole ay partikular na guman sa paninigarilyo sa mga mahihirap na araw. Nakadikit ang mga sulok ng labi ni Nicole, ngunit bahagyang nanlumo ang mga mata nito. Ilang sandali pa, bumalik siya sa dati niyang sarili. Sinulyapan niya ang namumungay na mga mata ni Eric at mapaglarong ngumiti. Gusto mo bang marinig ang kondisyon ko? Nang hindi na hinintay ang kanyang sagot, dumiretso si Nicole sa punto. Get Wendy Quaid to give me how much blood I've donated to her. It doesn't have to be in one go. Anyway, she can finish repaying me within a year. Umangat ang ulo ni Eric. Ano? Tumawa si Nicole. Napag-isipan ko. Napakahalaga ng dugo ko, kaya dapat kong gamitin ito para iligtas ang mga taong talagang sulit na iligtas, kaysa sayangin ito sa hamak na babaeng ito. Napakatanga ko noon, ngunit hindi pa rin huli ang lahat para magising. From my delirium I want my blood in exchange. I'll give you the pipe. Tapos wala na tayong utang sa isa't isa. Sinisikap lamang ni Wendy Quaid na suwayan si Nicole, kaya paminsan-minsan, magpapanggap siyang may sakit o nasaktan at hihilingin kay Nicole na magsalin ng dugo sa kanya. Alam ni Nicole ang lahat tungkol dito, ngunit hindi ito nakita ni Eric. Dati, naaagrabyado si Nicole, pero ngayon, parang walang kwenta ang lahat. Sa sandaling ibalik ni Wendy ang kanyang dugo, maaari nang gumuhit ng malinaw na linya si Nicole sa nakaraan at sa wakas ay makaramdam muli ng buo. Hindi ba babalik agad si Wendy Quaid? Gusto kong magalit sa babaeng yon. Alin ang pipiliin niya? Heirloom ng kanyang pamilya o Wendy Quaid? Inaabangan ni Nicole ang sagot ni Eric. Ngumiti siya ng maluwag at itinapon ang upos ng sigarilyo sa ashtray sa harap niya, saka tumayo at lumabas ng kwarto bitbit ang pitaka. Hindi mo ako kailangang sagutin ng ganoon kabilis. Pag-isipan mo. Pagtingin sa likod niya, biglang naging kamplakado ang tingin ni Eric. Gaano kagalit si Nicole kay Wendy? Gaano niya kagalit ang kasal na ito na gusto niyang bawiin ang bawat patak ng dugo? Tinawagan ni Eric ang kanyang assistant na si Mitchell. Tingnan kung gaano karaming dugo ang naibigay ni Nicole kay Wendy sa mga nakaraang taon. Tumigil sandali si Mitchell bago siya sumagot. Yes, sir. Wala pang ilang minuto, bumalik si Mitchell na may dalang sagot sa tanong ni Eric. Presidente, Miss Nicole ay nagbigay ng kabuuang 14,400 mililitro ng dugo kay Miss Quaid.
Ang kabuuang halaga ng dugo ng isang nasa hustong gulang ay humigit kumulang 4,000 hanggang 5,000 mililitro. Ang dugo na naibigay ni Miss Nicole sa mga nakaraang taon ay katumbas ng kabuuang dami ng dugo sa 3 matanda. Ibig sabihin, 3 beses na naubos ni Miss Nicole ang bawat patak ng dugo sa kanyang katawan. Sa sandaling natapos ni Mitchell ang kanyang pangungusap, ibinaba ni Eric ang telepono. She literally bled herself dry 3 times because of me. Gayunpaman, hindi niya alam ang kanyang hinaing at lakas ng loob sa nakalipas na 3 taon. Ang puso ni Eric ay parang diniin ng malaking bato at nahirapan siyang huminga. Ang kondisyon ni Nicole ay mabayaran siya ni Wendy sa loob ng 1 taon. Ipinakita nito kung gaano niya kasuklam-suklam ang mga ito. Nakaramdam ng pagkadismaya si Eric. Alam niyang walang paraan para ipagpalit niya si Wendy sa Emerald Pipe. Noong nasa army si Eric, dapat ay bumagsak sa kanya ang bombang iyon, ngunit sinunggaban ni Hendrik si Eric at hinarangan ang bomba gamit ang kanyang katawan. Bago mamatay si Hendrik, ang tanging inaalala niya ay ang kalusugan ni Wendy, kaya nangako si Eric na gagawin niya ang lahat para mabuhay ng matagal at malusog si Wendy. Sa pag-iisip ng nakaraan, bakas ng sakit ang sumilay sa mga mata ni Eric. Nang lumabas si Nicole, nakita niya si Logan na nakatayo sa hindi kalayuan, naghihintay sa kanya. Naglakad silang dalawa sa pintuan at nakasalubong si Gerard Lakeman, na nakaupo sa lobby. He smiled in a doting and gentle way habang may kausap siya sa phone. Nang makita si Nicole, mabilis na nagsalita si Gerard at ibinaba ang tawag. Lumapit siya at magalang na sinabing, "Miss Nicole, nakipag-chat ka ba? Ito ay para sa akin, ngunit marahil hindi para sa lalaki sa loob." Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Nicole. Kabanata 70. Hello, pretty lady. Tumaas ang kilay ni Gerard Lakeman. Sa anumang kaso, ako ang nag-oversteam in the first place. Miss Nicole, if you'd like, you can come with me to meet our core research team. Hindi lahat ay magkakaroon ng pagkakataon na makita ito. Pumayag naman si Nicole nang hindi nag-alinlangan. Pagkatapos ng lahat, kung alam niya ang tungkol sa pinakabagong teknolohiya sa pananaliksik ng J&L Corporation, maaari niyang maunawaan muna ang merkado at mas mauunawaan niya ang pagbuo ng artificial intelligence sa hinaharap. Nang makalabas silang tatlo, nilinggan ni Gerard si Logan at sinabing, "Mr. Logan, natatakot ako na wala kang access sa lab dahil may mga sikreto ito ng kumpanya natin. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin ko na si Miss Nicole ay makakabalik ng ligtas." Nag-aalangan na tumingin si Logan kay Nicole. Naintindihan naman ni Nicole ang pag-aalala ni Gerard, kaya tumanggo siya kay Logan at sinabing, "Maaari kang bumalik muna." "I'll be fine." "Opo ma'am." Sumakay sina Nicole at Gerard sa kotse ni Gerard. Umupo sila sa likod na nakasara ang mga kurtina, kaya hindi nila makita kung ano ang nangyayari sa labas. Naisip ni Nicole sa sarili, ganon ba kaingat si Gerard Lakeman, ha? Mas inaabangan ko ang pagbisitang ito ngayon. Si Mr. Logan ay dating kanang kamay ni Grant Stanton ngunit ngayon ay nagtatrabaho na siya para sa iyo. Mukhang talagang pinahahalagahan ka ni Mr. Stanton. No wonder you decisively refused the idea of restart marriage when I mentioned it earlier. With such a good backer, sino ang uulit ng parehong pagkakamali? Itinaas ni Gerard ang kanyang salamin na may gintong rimmed at nakangiting nagsalita. Huminto si Nicole at sumagot sa malinaw at malamig na boses, "Pahalagahan ako ni Mr. Stanton dahil may magandang mata siya." Tumaas ang kilay ni Gerard. Parang hindi bibigyan ni Nicole ng oras si Eric kahit anong gawin niya. Makalipas ang 20 minuto, pumasok ang kanilang sasakyan sa isang underground na garahe. Pagkababa pa lang nila ng sasakyan ay kasing liwanag na ng araw ang mga ilaw sa paligid. Ang gusali ay may pare-parehong lilim ng Morandi Gray, na mahirap makilala. Marahil ito ay idinisenyo upang maging maingat. Dinala ni Gerard si Nicole sa elevator. Inabot niya ang mga fingerprints niya sa screen sa harap niya. Matapos ang 3 beses na pagkilala, sa wakas ay bumukas ang pinto ng elevator. Inilahad ni Gerard ang kanyang kamay. "Pagkatapos mo, Miss Nicole." Halatang nagulat at humanga si Nicole. Pumasok siya sa elevator at isang butones lang ang nakita niya sa 17 palapag na walang ibang pagpipilian. "Hindi ba kailangan kong nakapiring?" Biro ni Nicole. Tumawa si Gerard.
Na, hindi mo maaalis ang anumang sikreto ng core, kaya ayos lang na makita mo ito. Nakahinga ng maluwag si Nicole at may nag-aabang na tingin sa kanyang mga mata. Nang makalabas sila ng elevator, nakita ni Nicole ang isang pasilyo na puno ng silver gray na salamin. Halos lahat ng mga dingding ay gawa sa translucent na material, ngunit imposibleng makita sa alinman sa mga dingding kahit na sa mas malapit na inspeksyon. Parang isang top secret lab. Dinala siya ni Gerard sa isang saradong silid na walang laman. Naglakad na lang siya papunta sa tapat ng kwarto at ipinatong ang kamay sa glass wall. Biglang lumitaw sa salamin ang ilang kurbadong manipis na linya na may ilang uri ng data. Tumayo si Gerard at inihanay ang kanyang mga mata sa isang lugar sa salamin. Pagkatapos ng iris recognition, nahawi ang pader sa harapan niya. Sumunod si Nicole sa likod at nakita ang isa pang mahabang gray glass corridor. Kung walang mangganguna, para itong naglalakad sa isang kalituhan. Hindi nagtagal, tinulak ni Gerard ang isang pinto at sinabing, "Ito na." Nang pumasok si Nicole, nakita niya ang ilang tao sa loob na nakasuot ng puting lab coat na nakayuko at may ginagawa. May umiikot gamit ang parang gyroscope na tool, at may ibang nakikipag-usap sa computer. Everyone got off work. The rest here are all single. Tumawa si Gerard with a relaxed expression. May nakarinig sa boses ni Gerard. Isang lalaking may kulot na buhok ang tumangala at gumanti. Sok-sok. Huwag mong bastyusan ang mga single na katulad natin. May feelings din tayo ah. May bisita tayo. Napangiti si Nicole at gustong kumustahin nang maramdaman niyang may humahaplos sa kanyang sapatos. Tumingin siya sa ibaba at nakita niyang ito na naman ang maliit na tigre. Tumingin sa kanya ang maliit na tigre at ngumisi. Gumalaw ang mga guhit sa noo nito. "Hello, pretty lady. We meet again. I like you very much." Kabanata 71. Munting taksil. Natigilan at nagulat si Nicole nang tumingkayad siya para kunin ang tigre. "Hoy little guy, ikaw na naman." Hamagod ang maliit na tigre sa kanyang balikat at nagsalita sa cute na boses, "Hindi ako maliit na tao, isa akong malaki at makapangyarihang tigre." Dumagundong. Naaliw si Nicole at tumingin kay Gerard. "Naaalala talaga ako nito. Ito ay may magandang alaala." Tumawa si Gerard at saka bumulong, "Kung tutuusin, hindi naman totoong tigre." Siya. "Di no narinig ang sinabi ko." "Narinig ko yon. Ayoko na sayo." Emph. Umiwas ng tingin ang tigre at pinaikit ang mga mata sa galit. Hinawakan ni Gerard ang kanyang ilong habang ang lalaking kulot ang buhok ay lumapit sa kanila at sinabing, "So you're the pretty lady he's going on and on about." Malaki ang ulo ng lalaki na kulot ang buhok at nakasuot ng black-framed glasses. Mukha siyang stereotypical scientist at mukhang nasa 20s. Bumalik ang maliit na traidor na ito at nagpakita sa amin na may nakita siyang magandang babae. Laging napakataas ng standards pagdating sa aesthetics, kaya na-curious kami. Pinag-uusapan lang namin yan pagdating mo. Nagulat si Nicole. Ibinaba niya ang ulo para haplasan ang ulo ng maliit na tigre. Pumikit ito sa sarap at mayabang na sinabing, "Ang ganda niya no." "Ang ganda niya di ba? Ikaw ay tinatawag na little traitor." Malungkot na umungol ang maliit na tigre at tumingin sa malayo, tumangging sagutin ang kanyang tanong. Paliwanag ni Gerard habang tumatawa. "Hindi ko alam kung sino ang nagdisenyo ng karakter nito. It's quite the neophile and always change its allegiance, so everyone calls it little traitor. Ako ang nagdisenyo nito. Ano ang mali sa karakter na ito?" Habang nag-uusap sila, lumabas mula sa katabi ang isang maliit na babaeng bilog ang mukha at malaki ang mata at galit na tumingin kay Gerard. Tiningnan niya ang tigre sa mga bisig ni Nicole at inabot ito. "Halika dito. Hayaan mong buhatin kita." Umiling ang tigre at tumanggi. Nakahawak ng mahigpit ang mga paa nito sa isang braso ni Nicole. Hindi. Gusto kong buhatin ako ni pretty lady." Kumaibot ang mga labi ng dalaga sa mga sulok. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at pinagalitan ito. Munting taksil. Naaliw ang lahat. Tumawa si Nicole at tumingin sa dalaga. "Ikaw ba ang nagdisenyo nitong tigre?" Napatingin ang dalaga kay Nicole. "Wow! Ang ganda mo talaga." Nakangiting sabi niya sabay pikit ng mata at sumagot, "Yeah, I design it." Umubo si Gerard at nagpakilala sa kanila. "Miss Nicole, ito si Molly Stewart,
Isang sikat na henyong scientist sa industriya at ang pinuno ng collaborative project namin. Molly, ito si Miss Nicole, ang partner namin. You can show her around. I'll go see the others. Medyo nabigla si Nicole. Mukhang nasa early 20s lang ang babaeng ito, pero siya na ang project leader. Ngumiti si Molly at tumango. Walang problema, hayaan mo na ako. Ngumiti si Gerard at hinayla ang kulot na buhok na kasama niya. Nakangiting tumingin si Nicole kay Molly. Miss Stewart, mukha kang bata. Si Molly ay likas na pala kaibigan kay Nicole at lumapit upang hawakan ang kanyang braso. Call me Molly. 23 years old na ako. Miss Nicole, mayaman ka ba? Kinaladkad niya si Nicole papunta sa lab niya. Bahagyang natigilan si Nicole. Tumawa si Molly at sinabi ni Gerard na ang sinumang maaaring maging partner sa proyektong ito ay dapat na napakayaman, at gusto kong makipagkaibigan sa mga mayayaman. Ngumuso at bamulong ang maliit na tigre, mababaw na babae. Shut up or I'll dismantle you. Sinaway ni Molly ang tigre. Nanginginig sa takot ang maliit na tigre at nagtago sa mga bisig ni Nicole. Labis itong naagrabyado at naglakas loob na hindi na muling magsalita. Natawa si Nicole at naisip na napaka-interesante ng babaeng ito. May pera ang kumpanya namin. Sa wakas ay alam ko na kung saan nanggaling ang ugali ng munting tigre na ito. Parang si Molly lang. Napaisip si Nicole. Ang laboratorio ni Molly ay napakalaki at napapalibutan ng mga transparent na asul na pader na mayroong lahat ng uri ng mga formula na patuloy na lumalabas. Mayroong lahat ng mga uri ng mga bahagi ng robot at maraming mga instrumento sa katumpakan dito. Medyo nakakasilaw itong tingnan. May nakausleading LCD screen sa dingding na may larawan ng sobrang pamilyar na tao kay Nicole. Maverick, di ba pangalawang kapatid ito? Napaisip si Nicole. Kabanata 72. Akin ka na. Sa screen ay isang larawan ng pangalawang kapatid ni Nicole na tumatanggap ng premyo sa ibang bansa. Sa edad na 17, natanggap ni Maverick ang Breakthrough Prize at mula noon ay lumukso sa katanyagan bilang nangungunang siyentipiko sa mundo ng pisika. Siya ay isang henyo na hindi mabilang na mga bansa na gustong umupa. Sa larawang ito, mukhang malinis at sariwa si Maverick na may mainit na maaraw ng ngiti. Kilala mo rin siya. Tumakbo si Molly Stewart kay Nicole sa pananabik. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa paghanga. Idol ko siya. Mahal na mahal ko siya. Kung makikita ko siya sa personal, mamamatay na lang ako ng walang pagsisisi. Natahimik si Nicole. Ang kanyang pangalawang kapatid na lalaki ay talagang hinahangad sa industriya, ngunit siya ay may kakaibang ugali. Hindi niya gusto ang mga babae na nasa paligid niya, kaya't ang kanyang ama ay nag-aalala na ang kanyang pangalawang kapatid ay mag-isa habang buhay. Tuwang-tuwang ibinahagi ni Molly ang lahat ng mga nagawa ni Maverick kay Nicole at hinayla ang kanyang braso. Hindi mo ba naisip na gwapo siya? Mas hand-down siya kesa sa mga bida sa pelikula. I wonder kung ano ang nasa ilalim ng mga damit na iyon. Napahinto si Nicole at kinagat ang kanyang mga labi, pagkatapos ay bamulong, ayos lang siya. Madalas maglakad-lakad si Maverick na walang takip ang dibdib sa bahay noong bata pa siya. Siya ay may magandang figure, ngunit kung ikukumpara sa kanyang kuya at ikatlong kapatid, si Maverick ay itinuturing na karaniwan lamang. Paano mo nalaman? Hindi makapaniwalang tumingin si Molly kay Nicole. Kilala mo ba siya? Natigilan si Nicole at naisip, hindi ba't magiging kawili-wili kung susundan ni Molly ang pangalawang kapatid? She smiled cheekily and said, I have his phone number. Gusto mo? Natigilan si Molly. Seryoso ka ba? Nilabas ni Nicole ang phone niya at nag-video call kay Maverick sa harap ni Molly. Nasa abroad siya at mukhang kakagising lang dahil magulo ang buhok niya nang lumabas sa screen ng phone. Tinakpan ni Molly ang bibig at napasigaw. Napaatras siya ng isang hakbang at nagpaikot-ikot pa sa tuwa. Nicole, what's up? I've been so busy lately kaya wala akong time makipag-contact sa'yo. Ngumiti si Nicole at sinabing, wala lang, gusto lang kitang makita. I have a friend who's a big fan of yours. Can you give her a autograph? Saglit na nag-alinlangan si Maverick at walang ganang tumango. Okay, isa lang. Ibinaba ni Nicole ang telepono bilang kasiyahan at tiningnan ang masayang mukha ni Molly. Hindi niya napigil ang tumawa. Ibibigay ko sa iyo kapag nakuha ko na.
Sinubukan ni Molly na pigilan ang kanyang pananabik at tumayo para hilahin ang kamay ni Nicole. OMG. I can't believe ngayon ko lang nakita ang sleeping face ni Maverick. Hindi nakaimik si Nicole. Pwede ko bang makuha ang phone number niya? Okay lang ba? Tumingin si Molly kay Nicole na may nagmamakaawang mga mata at pinagdikit ang kanyang mga kamay bilang nagmamakaawa. She blinked her big round eyes and said, "What do you want in return? Do you want this tigre?" Itinuro ni Molly ang maliit na tigre sa mga bisig ni Nicole. Mukha siyang umaasa at natatakot na tanggihan ni Nicole ang trade-off na ito. Natigilan si Nicole at nagtatakang tumangala. Are you willing to give it to me? Papayag ba si Gerard? Oo naman. Bakit hindi ako papayag? Tuwang-tuwang ngumiti si Molly at desididong nagsalita, akin ang tigre na ito, hindi kay Gerard, kaya wala siyang masabi rito. Ang galing. Deal. Sinamba ni Nicole ang maliit na tigre na ito. Sa unang pagkakataong nakita ito ni Nicole, nahihiya siyang hilingin ito. Mabilis na ibinigay ni Nicole ang phone number at social media handles ni Maverick kay Molly, na laking pasasalamat nito kaya niyakap at hinalikan si Nicole sa pisngi. Nikki, the best ka. Mahal na mahal kita. Ang maliit na tigre ay hindi nasisiyahan at itinulak ang kamay ni Molly na nasa braso ni Nicole, pagkatapos ay nagsalita ng agrabyado, huwag mong hawakan ang aking magandang babae. Akin siya. Tumawa si Nicole at hinaplos ang ulo ng maliit na tigre. Mula ngayon, akin ka na rin. Masayang inalog ng maliit na tigre ang mga balikat nito. I like you. Iuwi mo na ako. Kailangan ba itong singilin? Kinailangan ni Nicole na humingi ng mga tip para mas mapangalagaan ang maliit na tigre na ito. Wala sa mood si Molly na magpaliwanag at winagayway ang kanyang kamay. She was busy looking at her phone, waiting for Maverick to accept her friend request. Itanong mo na lang. Kilalang kilala nito ang sarili. Hinawakan ni Nicole ang mabalahibong likod ng maliit na tigre at nagtatakang nagtanong, talaga? Alam mo lahat. Buong pagmamalaking itinuwid ng maliit na tigre ang likod nito at ipinahid ang ulo nito sa kanyang palad. Oo naman. Alam ko lahat. Kabanata 73. Tiger. Ibinigay ni Nicole ang numero ng telepono kay Molly Stewart at lumabas sa lab na hawak ang maliit na tigre. Medyo nagulat si Gerard Lakeman sa napakabilis na paglabas ni Nicole. Ngumiti si Nicole at itinaas ang maliit na tigre sa kanyang kamay. Binigay sa akin ni Molly, pwede ko bang alisin? Mukhang nabigla si Gerard saglit, saka ngumiti. Of course, it's her personal belongings and has nothing to do with the company. Since binigay niya sa'yo, pwede mo nang kunin. Lumapit siya at hinawakan ang maliit na tigre. Solemn little traitor, kumilos ka. Sa wakas uuwi na ako kasama ang magandang babae. Walang magawa si Gerard. Let's get going then. I will send you back. Pag-uwi ni Nicole, gusto ni Nicole na makipag-bonding time sa maliit na tigre, pero biglang nagring ang phone niya. Nakita niyang video call iyon ng pangatlo niyang kapatid na si Kai. Mula nang pumasok ang tigre sa apartment, kaliwat kanan ang tingin nito na parang curious na sanggol. Nakita nito ang marangyang palamuti at mamahaling kasangkapan at namangha. Ikinawag-kawag nito ang buntot at sa wakas ay tumalon sa sofa, nakaupo sa isang Hermes scarf na nagkakahalaga ng mahigit $100,000 bilang malambot na unan, pagkatapos ay pumwesto sa komportableng posisyon. Mula nang magdebu si Kai, nanalo siya ng 6 na parangal sa pelikula at sinubukan pa niyang gumawa ng pangalan sa international film scene matapos niyang masakop ang Hollywood. Ang kanyang mukha ay simpleng walang kapintasan at tiyak na isang regalo mula sa Diyos. Ang isang kawit ng kanyang mga labi ay makapagpapasigaw ng hindi mabilang na mga tagahanga. Yo, baby sister. Mas maganda ka, I see. Pinisil ni Nicole ang kanyang buhok at walang pakialam na sinabi, nako, hindi ko maiwasang maganda ako noon pa man. Natawa si Kai at humanga sa kawalang magawa si Nicole. Upang ipagdiwang ang iyong diborsyo, ipinagpaliban ko ang aking susunod na pag-uwi at uuwi ako bukas. Tandaan na sunduin mo ako sa airport. Bago pa man pumayag si Nicole ay ibinaba na ni Kai ang telepono. Walang magawang hinaplos ni Nicole ang ulo ng maliit na tigre. Wala ka bang pangalan? Anong pangalan mo? Baby ang pangalan ko. Itinapat ng maliit na tigre ang mukha nito sa kanyang palad. Walang magawa si Nicole. Bakit hindi kita bigyan ng pangalan?
Paano si Tiger? Simula ngayon, magiging Tiger ka na. Gusto mo ba? Nagustuhan ng maliit na tigre ang pangalan at tumango. Gusto ko. Ako si Tiger, isang malaki at makapangyarihang tigre. Dumagundong. Ang tiger ay walang pinagkaiba sa isang tunay na tiger cub kapag ito ay natutulog at maaaring maging energetic sa buong araw pagkatapos matulog ng ilang oras. Si Molly Stewart ay isang henyo lang. No wonder na gusto ni Molly si Maverick. Mga henyo lang ang nakaka-appreciate sa isa't isa, di ba? Kinaumagahan, umakyat si Tiger sa kama at ginising si Nicole. Mama, bumangon ka na. Ginamit nito ang maliliit na paa nito para hilahin ang kubrekama ni Nicole, kaya nakaramdam siya ng biglaang pagkirot. Nagmamadaling yamakap si Tiger sa kanya. Mama, sabi mo pupunta ka sa airport. Paliparan. Natigilan si Nicole at nagmamadaling bumangon. O tama ka. Muntik ko nang makalimutan. Babalik si Kay ngayon. Teka, mama lang ba ang tawag mo sa akin? Pamatong si Tiger sa kanya at dinilaan ang kanyang palad gamit ang maliit na dila nito. Sinabi ni Molly Stewart na kung sino ang magpangalan sa akin ay mama ko. Hindi mo ba ako matatawag na Nikki? Napilipit ang mga guhitan ni Tiger sa noo nito. Nikki mama. Hindi naintindihan ni Tiger ang pagkakaiba ng iba't ibang pangalan. Kalimutan mo na. Gagawin ni mama. Dahil sa pakyut nitong sinabi ni Tiger, tinanggap naman ito ni Nicole. Paano mo nalaman na kailangan kong pumunta sa airport? Mayroon akong magandang memorya. Pagmamalaki ni Tiger. Tumawa si Nicole. Okay, then you can stay at home by yourself. Kailangan ko munang sunduin. Nagmamadali siyang bumangon sa kama, naghilamos, at pumili ng low-profile long black dress na napaka-eleganteng may mga brilyante sa gilid ng cuffs at collar. Ito ay medyo matalinong casual na kasuotan. Si Nicole ang nagmaneho sa kanyang low-profile na sasakyan at nagkaroon ng maayos na paglalakbay patungo sa airport. Maraming tao sa paliparan, lalo na ang mga batang babae na nagtipon sa pagdating. Nandito ba sila para kay Kai? Tama si Nicole. Ang isa sa mga babae ay may dalang malaking karatula na nagsasabing, Kai, ikaw ang apple of my eye. Hindi niya sinasadyang nakita ito at halos tumawa siya ng malakas. Nagmamadali siyang kumuha ng litrato at ipinadala ito sa family group chat. Baby sister Nicole, this is the first time I'm questioning name. Big brother Grant, dapat ay, Kai, gusto mo akong mamatay. Ikalawang kapatid na Maverick, ang material ng signboard ay parang composite board na gawa sa insert science gibberish na walang ibang nakakaintindi. Third brother Kai, how dare you insult me? Sasabihin ko kay dad na bugbugin kayong lahat. Tatay, wala akong nabasa. Kabanata 74. Bagong manliligaw at dating asawa. Nakatingin si Nicole sa kanyang phone na may malawak na ngiti nang biglang may narinig siyang sumigaw sa crowd, Eric. Hindi niya namamalayan na inihilig ang kanyang ulo upang tumingin sa direksyon ng boses. Isang pamilyar na mukha ang lumabas mula sa labasan, dahilan para agad na tumigas ang ngiti ni Nicole. Wendy Quaid. Nagkataon lang. Dumating si Eric Ferguson para sunduin si Wendy kasama ang kanyang assistant na si Mitchell. Namula ang mga mata ni Wendy nang makita si Eric. Hindi niya napigil ang tumakbo at yakapin siya. Ang magkasalubong na mga figure ng mag-asawa ay partikular na tumatagos sa mga mata ni Nicole. Akala ni Nicole ay tapos na siya, ngunit ang puso niya ay hindi pa rin maiwasang tumibok sa sakit. May mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib, at ang oras ay tila nagyelo sa sandaling iyon. Bago bumalik sa katinoan si Nicole, isang braso ang pumulupot sa kanyang mga balikat mula sa likod at hinayla siya sa isang mahigpit na yakap. Nang maamoy ni Nicole ang pamilyar na amoy na ito, agad siyang bumalik sa dati niyang sarili. Hinayla niya ang malaking kamay na nakatikip sa kanyang mga mata at ngumisi. Kay, ilang taon ka na ba at mahilig ka pa ring manligaw ng tao? Nasa harapan niya ang gwapo at matikas na mukha ni Kai. Ang kanyang mga katangian ay napakaganda tulad ng isang maingat na inukit na eskultura na walang kaunting kapintasan. Talagang mukha itong pagseselosan ng mga babae. Nagsuot siya ng sunglasses at nakataas ang kilay habang sinabing, paano mo ako napahintay ng ganito katagal? OMG! Si Kai yun. Lumabas na siya. May nakakilala sa kanya sa paligid nila. Agad namang lumapit ang mga fangirls at pinalibutan sila.
Mukhang nabigla si Nicole at tinanong siya sa maliit na boses, "Where's your bodyguard?" "Pinauwi ko siya noong bakasyon," mahinahong sabi ni Kai. "Ano ang gagawin natin pagkatapos?" "Kailangan mo akong protektahan, syempre." Buong-buong ipinagkatiwala ni Kai kay Nicole ang kanyang kaligtasan. Naguguluhan si Nicole. Dama-dami na ang mga tao sa pangalawa. Nakita ng lahat si Kai kaya saglit lang ay napuno na ang airport sa mga sigawan ng mga fangirls. Hinawakan ni Kai si Nicole ng protektado sa kanyang mga bisig upang pigilan siya na itulak palayo ng mga tao habang ang hindi mabilang na mga tao ay nagsimulang itaas ang kanilang mga telepono at kamera at sinigaw ang pangalan ni Kai. "Pinagsisisihan ko ito. Dapat alam kong hindi ako sasama." Napaisip si Nicole. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tinakpan ang kanyang mukha. Ayaw niyang ma-shoot, ngunit hindi niya maiwasan ang mga kamera na iyon. Nakilala si Nicole ng ilang tao sa crowd na madalas mag-internet at sumunod sa kolum ng chismis. Hindi ba yung babaeng kayakap ni Kai yung Nicole? Yung kakahiwalay lang kay Eric Ferguson? Yeah, that's the Nicole. Bakit sila magkasama? May relasyon ba sila? Kumalat ang balitang ito na parang apoy. Ang nakagigimbal na chismis tungkol sa isang sikat na bida sa pelikula ay nanag sa mga tao. Naramdaman na lang ni Nicole na humanap ng masisilungan o gustong tumalikod para umalis. Gayunpaman, nang lumingon siya, nakita niya ang hindi mabilang na kumikislap na mga ilaw at isang solidong pader ng mga tao, kaya't sumuko siya sa pag-iisip na iyon. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Kinagat ni Nicole ang kanyang mga ngipin. Isang nakakaakit ng ngiti si Kai at hindi iniwasan ang kanyang mga tagahanga. Sa halip, mas mahigpit niyang niyakap si Nicole at dahan-daang naglakad patungo sa labasan. Unti-unti ring umatras ang mga fans na nasa harapan niya. "Salamat sa lahat para sa iyong suporta, ngunit mangyaring huwag takutin ang aking babae." Nagsimulang maghiyawan ang lahat. Walang ibang pagpipilian si Nicole. Hindi niya maitago ang ulo niya sa dibdib ni Kai habang naglalakad, kaya inayos niya ang likod niya at ngumiti ng pilit. Ang babae, na nakapulupot ang braso ni Kai sa kanyang mga balikat, sa sandaling ito ay hindi na malaya na bukas, siya ay nasa front page ng mga headline ng mga tabloid. Casual na laminggalinga si Nicole sa paligid at nakita niya si Eric Ferguson na malamig na nakatingin sa direksyon nila. Nakatayo rin siya kasama si Wendy Quaid sa pintuan. Huminto siya at nabawasan ang ngiti niya. Sa halip, siya ay medyo kalmado at nakaka-relax. "I wonder what's it like for a new lover and ex-wife to appear at the same time." Sila ang mga tunay na hamak na kumikilos ng matuwid at marangal. "Mas magaling ako sa kanila at wala akong dapat ikahiya." Napaisip si Nicole. Nang makalabas na ng airport sina Nicole at Kai ay gusto pa silang habulin ng mga fans pero biglang tumalikod si Kai at nagsalita. "Umuwi na kayong lahat. Kailangan ko rin ng pahinga." Nakinig ang lahat sa kanya. Bagamat hindi bumababa ang antas ng ingay, wala nang sumunod sa kanya muli. "Nasaan ang sasakyan?" Tinapik ni Kai ang ulo ni Nicole. Dali-dali siyang inakay ni Nicole sa parking spot. Ininspeksyon ito ni Kai at sinabing, "Magandang kotse ito. Bibili ako mamaya." Mas malaki ang garahe niya kaysa sa akin at puno na ng mga sasakyan pero gusto pa niyang bumili ng isa pa. Napaisip si Nicole. "Well, if you like it, I'll let you drive it." Hindi mo naman magugustuhan ng matagal. Mas mabilis magpalot ng sasakyan si Kai kaysa magpalot ng damit. Kung hindi ako nagkakamali, nandito ang bastos na si Eric Ferguson, di ba? Kabanata 75. Nabigong instigasyon. Pagkapasok ni Kai sa sasakyan, prangka itong nagsalita at tinanggal ang sunglasses, kitang-kita sa mga mata nito ang pagkadismaya. Napansin ni Kai na nasa airport din si Eric Ferguson. Tumanggo si Nicole at tumangala. Oo, bumalik ang manliligaw niya. Imposibleng baliwalain ang presensya ni Eric Ferguson, at tiyak na nakita siya ng isang matalas na tulad ni Kai. Yung babaeng nasa tabi niya. Sok-sok, bulag ba siya? Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi. Kakaiba ang taste niya, I guess. By the way, ang mga litrato natin sa airport ngayon lang ay siguradong ipopost online. Do you want to get your PR people to deal with it? Hindi naman naabala si Kai at ungol. No need. I wanna let people see how sought after my sister is. Kung hindi dahil sa biglaang pagsulpot ni Eric Ferguson,
Hindi kusang ibinunyag ni Kay si Nicole, ngunit simula nang lumitaw siya, gusto ni Kay na ipakita sa kalokohang iyon na si Nicole ay isang karapat-dapat na babae. Makuha ni Nicole ang atensyon ng libu-libong lalaki. My dearest brother, do you know how many scandals I've been in lately? I'm practically part of your entertainment industry now. Walang magawa si Nicole. Ang dalas ng pagiging headline ni Nicole ay kinainggitan ng marami sa showbiz. Sumali ka sa amin. Kasama ko, maaari kang pumili sa alinmang bilog na gusto mo. Ang presyon ng hangin sa kotse na nasa pasukan ng paliparan ay napakababa. Maingat na tanong ni Mitchell, President, saan tayo pupunta ngayon? Dapat ba nating pabalaykan si Miss Quaid sa hotel? Nagmamadaling tumingin si Wendy Quaid kay Eric. I want to go home first. It's been a long time since Lavey seen your parents. Binilhan ko sila ng mga regalo. Malalim ang mga mata ni Eric at lumubog ang mukha. You should visit the Carters first. Malapit na ang death anniversary ni Hendrik. Hindi ba ito ang dahilan kung bakit ka bumalik? Kahit papaano ay parang nailang si Eric sa hiling ni Wendy. Masyado na ba akong nagpakasawa sa kanya at hinayaan ko siyang mapalapit sa akin, kaya kahit si Nicole ay hindi naiintindihan ang aming relasyon. Sa pag-iisip kay Nicole, isang imahe ang biglang lumitaw sa isip ni Eric. Ang matangkad at gwapong si Kay ay mahigpit na hinawakan si Nicole sa kanyang mga bisig, ngunit hindi nagpumiglas ni Nicole. Nagyakapan pa silang dalawa at naglakad palabas ng airport sa buong view ng publiko. Ang eksenang iyon ay partikular na nakakainis kay Eric. Natigilan si Wendy. Ramdam niya ang pagkasuklam ni Eric at nakaramdam siya ng bahagyang panginginig sa kanyang puso. Agad niyang sinabi, oo, pero mas malalalim pa ang mga Carters kung pupunta ako, kaya naisipan kong pumunta mamaya. Hindi pinansin ni Eric ang paliwanag ni Wendy. Si Mitchell, na nakaupo sa harap, ay napatingin sa pares sa backseat mula sa rearview mirror at agad na umiwas ng tingin. Ang kapaligirang ito ay medyo hindi komportable. Naikuyom ni Wendy ang kanyang mga kamao at kinagat ang ibabang labi. Biglang kumislap ang mga mata niya. I think I saw Nicole earlier. Doesn't she have a thing with Grant Stanton? How did she got involved with Kay the big movie star? Napansin ko na after your divorce, she seemed to be quite carefree in her love life, surrounded ng iba't ibang lalaki sa lahat ng oras. Mitchell, hindi ba? Nang makita ni Wendy ang unti-unting pagkulimlim ng mukha ni Eric, dali-dali niyang ibinato ang bola kay Mitchell upang makapagsalita ito ng ilang salita at matulungan siyang makaalis sa sitwasyong ito. Gayunpaman, si Mitchell, na pinangalanan, ay hindi nagplano sa sagot sa tanong niya. Sa halip, nanatili siyang nakayuko at tumingin sa tablet na nasa kamay niya, kunwari hindi niya narinig dahil abala siya sa ilang work arrangement. Lumipas ang buong 10 segundo at walang nagsasalita. Nabigo ang sulsol na ito. Kinuyam ni Wendy ang mga damit sa kamay at nakitang huminto ang sasakyan sa entrance ng hotel. Bakas sa mukha niya ang pagkagulat. Eric, ako. Ayaw ni Wendy na manatili sa hotel. Ngayong umalis na si Nicole sa pamilyang Ferguson, sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong manatili sa Ferguson Villa sa marangal na paraan. Tumingin si Eric sa kanyang relo at hindi bumaba ng sasakyan. Sinulyapan siya nito ng walang malasakit na tingin. You should spend more time with Hendrik's parents. I'll have someone send you back to France after Hendrik's death anniversary. Saglit na nanigas ang mukha ni Wendy. Gusto niya akong umalis ulit ng bansa. Wala na ba talaga akong chance? Magmaneho. Utos ni Eric. Teka. Humakbang si Wendy. Namumula ang mga mata niya habang sinasabi, galit ka pa rin ba sa akin? Dahil ba inakusahan ko si Nicole noong nakaraan? Hindi ba't nakaraan na lang iyon ngayon? Hindi mo naman siya gusto, kaya bakit ang dami mong pakialam ngayon? Kung hindi ka pa nakontento, pwede akong humingi ng tawad sa kanya. Kabanata 76. Wala siyang pakialam. Nanlamig ang mga mata ni Eric ng bahagyang itinaas. Walang pakialam ang boses niya habang sinasabi, what's done is done. I'm not qualified to forgive you on her behalf, and it's Nicole who don't care for your apology. Nang makita ang gulat na tingin ni Wendy, napalingon si Eric at sinabing, ano pang hinihintay mo? Magmaneho ka. Oo, Presidente. Hindi na naglakas loob ang driver ng isa pang segundo at agad na umalis.
Matigas na nakatayo si Wendy Quaid sa pwesto habang pinagmamasdan ang paglalaho ng sasakyan sa paningin. Ang hinaing sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng galit. Saglit lang akong nasa abroad, kailan pa naging malamig sa akin si Eric? Kinausap pa niya si Nicole. Bagay talaga siya. Inilabas ni Wendy ang kanyang telepono sa galit at nag-dial ng numero. Mainit ang boses niya habang sinasabi, Ingrid. I'm back. Nasa ibang bansa pa rin si Floyd Stanton. Nasa isang business trip din si Grant Stanton. Kaya, patay na si Kai sa pagsunod kay Nicole pauwi. Nag-aatubili ang ungol ni Nicole habang nakadikit sa kanya si Kai. Mr. Anderson cleaned up your apartment 2 days ago. Why do you have to stay with me? Kinurot ni Kai ang tenga niya at muntik na siyang buhatin tulad noong bata pa sila. Objection invalid. Matagal na akong hindi nakakapunta sa bahay ko, kaya medyo kakaiba ang pakiramdam. I want to live with you here. Walang magawang binuksan ni Nicole ang pinto at nirehistro doon ang fingerprints ni Kai. Tumanggo si Kai bilang satisfaction at nagmamayabang pa. Sa sandaling pumasok siya sa apartment ni Nicole, tumingin si Kai sa paligid at nakita niya ang banayad ngunit maislan at mamahaling palamuti. Ang brilyante na chandelier sa itaas ay kumikinang ng maliwanag. Ang paboritong Lightmore Andy palette ni Nicole ay angkop din na isinama. Not bad. As expected, the famous interior designer. No wonder sinabi ni Dad na ayaw mo nang umuwi para tumira sa kanya. Nagbuhos si Nicole ng isang basong tubig, itinikom ang kanyang mga labi, at hindi pinansin ang huli niyang sinabi. Oo naman. Napakayaman ko, kaya dapat kong piliin ang pinakamahusay na designer. Hindi siya pinansin ni Kai, umungol, at maghuhubad na sana para maligo. Whatever. Don't disturb me. I'm gonna go take kahit isang bubble bath. Napasigaw siya sa gulat, kaya tumakbo si Nicole para tingnan. Basang-basa ang balahibo ni Tiger habang naglalaro sa bathtub. Nang makita ni Tiger si Kai, umungol ito sa kanya nang walang anumang epekto. Naningkit ang mga mata nito nang makita si Nicole na nakatayo sa may pintuan. Tumalon si Tiger mula sa bathtub at tumakbo papunta kay Nicole, mukhang napakaganda. Mama, miss na kita. Napaatras si Nicole. Tumigil ka. Natigilan si Tiger sa kinatatayuan at biglang napagtanto na natabunan siya ng tubig. Masaya niyang pinagpag ang lahat ng patak ng tubig sa kanyang katawan at humakbang. Ang bango ko ngayon. Gulat na sabi ni Kai, na naka-freeze sa pwesto, Nikki. Bakit wala sa zoo? Bumili ka ba ng zoo? Makalipas ang ilang sandali ng katahimikan, bigla siyang may na-realize. Teka, nakakapagsalita itong tigre. Hindi napigilan ni Nicole na matawa. Si Kai talaga ang pinakatanga sa lahat ng kapatid niya. Kumunot ang noo ni Kai at nag-isip ng ilang segundo bago siya biglang nag-react. Inabot niya para ituro si Tiger. Ito ay peke. Galit na kinawag ni Tiger ang buntot nito kay Kai. Ako ay isang tunay na tigre. Yumuko si Nicole at tinapik si Tiger. Wala na itong patak ng tubig at tuyo at malambot ang balahibo nito. May kasama pa itong built-in na dryer. Dinampot niya ito, tumingin kay Kai, at tumaas ang kilay. Ito si Tiger, ang aking minamahal na alagang hayop, ang pinaka-natatanging maliit na tigre sa mundo. Huwag mong pakialaman ito, baka kagatin ka. Tumalikod na si Nicole at umalis. Humiga si Tiger sa kanyang balikat at ipinakita ang mga ngipin nito kay Kai, iniisip na ito ay mabangis at nakakatakot. Gayunpaman, naisip lang ni Kai na ito ay sobrang cute. Bagay talaga ang baby sister ko. May mga pusa at aso ang ibang tao, pero ang lakas ng loob mong magpalaki ng tigre. Ang cute naman yan. Inilagay ni Nicole si Tiger sa sofa. Dumukwang ito sa mamahaling scarf at itinapat ito habang nakatingin sa kanya. Napakagwapo ng lalaking iyon, ngunit sa kasamaang palad ay masyadong mababa ang kanyang IQ. Nang marinig ito, nagpipigil ng tawa si Nicole. Kahit tigre ay nakakakita sa pamamagitan ng IQ ni Kay. Siya ay isang kabiguan. Gusto mo ba itong scarf? Napansin ni Nicole kahapon na mahilig matulog si Tiger dito. I'll buy you some more and put it in different places, then you can rest kahit kailan at saan mo gusto. Sa pag-iisip na iyon, kinuha ni Nicole ang kanyang telepono at tinawagan ang tindahan ng Hermau S. May mga bagong scarves ba mula sa Hermau S kamakailan?
Matagal nang hindi natatanggap ng tindahan ang tawag na ito, kaya sandali, nakalimutan nila kung sino ang tumatawag. Yes, we have 10 latest limited edition scarf and 13 collector's models. Lahat sila ay classic best-selling designs namin. Medyo mahal din sila. Pwede ko bang itanong kung anong okasyon ang gusto mong gamitin para magamit ko? Gumawa ng pinakamahusay na rekomendasyon para sa iyo. Napaisip si Nicole at nag-wave ng kamay. Kukuha lang ako ng isa sa bawat isa. Ipadala ito ng direkta sa aking apartment. Ang aking alaga ay gustong matulog dito. Kabanata 77. Bump in her partner. Pagkatapos noon, ibinaba ni Nicole ang telepono at masuyong hinaplos ang ulo ng maliit na tigre. Good boy. Malapit na. Tiningnan ng manager ng tindahan ang numero at tiningnan ito sa sistema nila. Agad siyang natigilan at napasigaw sa gulat, si Miss Stanton. Ilang sandali pa, natapos na si Kai sa pagligo at casual na naglakad palabas. Hindi na siya makapaghintay na tingnan ang maliit na tigre, narinig na lamang niya ang pagtunog ng doorbell pagkalabas niya ng banyo. Kakadating lang ng mga scarves na in-order ko. Kay, babayaran mo. Nakahiga si Nicole sa malaki at malambot na bilog na sofa sa sala habang nilalaro ang maliit na tigre na walang balak bumangon para buksan ang pinto. Walang magawang umiling si Kai at naglakad papunta sa pinto gamit ang hubad na pang-itaas na katawan habang pasimpleng nababalot ng bath towel ang lower half. Binuksan niya ang pinto habang naglalarong sinabi, "Baby girl, I don't mind paying for everything you want." Biglang huminto ang boses ni Kai at nanlamig ang mga mata nang makita ang taong nasa pintuan. "Bakit ka nandito?" Sa isang iglap ay natangay ang kanyang magandang kalooban. Hindi inaasahan ni Eric Ferguson na makikita niya si Kai sa apartment ni Nicole. Malungkot ang kanyang mukha at ang kanyang maitim na mga mata ay mahigpit. "Bakit ka nandito?" Halatang naligo lang siya. Diretso ba siya pagkalabas ng airport? Napaisip si Eric. Pagkaalis ni Nicole at Kai sa airport, naging viral na ang mga larawan at chismis ng magduo kaya hindi na sila mapigilan. Dumaan si Eric sa iba't ibang channel para makuha ang kasalukuyang tirahan ni Nicole. Balak niyang pumunta sa kanyang pintuan ng personal para magpaliwanag sa kanya ng malinaw. Handa siyang bumawi sa inutang niya sa nakalipas na 3 taon. Sa huling pagkikita nila, iminungkahi ni Nicole ang kanyang kondisyon, na gustong pumili ni Eric sa pagitan ni Wendy Quaid at ng heirloom ng kanyang pamilya. Hindi lang siya makapili sa pagitan ni Wendy Quaid at ng Emerald Pipe, kaya pumunta na lang siya kay Nicole at tanungin kung may iba pa siyang kondisyon. Kung gagawin niya, sasang-ayon siya ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, hindi inakala ni Eric na makikita niya ang dalawang ito dito sa sikat ng araw. Hindi niya maiwasang isipin, ano ang ginagawa nila. Tumawa si Kai at nagdagdag ng gatong sa apoy. Pinunasan niya ang kanyang buhok gamit ang isa pang tuwalya sa kanyang kamay. "Bakit hindi ako pwede dito? I live here." Nag-cohabitating sila. Dahil sa galit at pagkabigo ay agad na nawalan ng pag-asa si Eric. "Sino yan?" Narinig ni Nicole ang kaguluhan sa pintuan. Hindi ito tunog ng mga tao ng tindahan, kaya pumunta siya sa pinto upang tingnan ito. Nang makita niya ang lalaki sa pintuan, nanlamig ang mga mata niya. "Anong ginagawa mo dito?" Hindi inaasahan na pupunta si Eric sa kanyang pintuan. Ang lalaking nasa pintuan ay naglalabas ng mapanglon na lamig. Malamig siyang tinitigan at parang pinipigilan ang galit sa mga mata nito. "Nicole, you're both living together. Ano ang relasyon mo sa kanya?" Tumigil sandali si Nicole at ikanawit ang gilid ng labi. She sneered and said, "Kailangan ko bang i-report sa iyo kung anong klaseng relasyon meron ako sa lahat?" Tumawa si Kai sa gilid. "Mr. Ferguson, isipin mo kung ano ang gusto mo, pero anuman ang relasyon namin, wala kang karapatang makipagtalo. Ang isang mabuting ex ay dapat na tahimik gaya ng patay." Matalim na tinitigan ni Eric si Nicole. Ang ilalim ng kanyang mga mata ay lumulubog sa mga alon ng emosyon. Naalimpungatan ang mukha niya, pagkatapos ay sinulyapan niya si Kai. "I'm just asking casually. I'm not interested in no, but Mr. Kai, you should keep your eyes open. This woman isn't as obedient as she seems." Hindi alam ni Eric kung bakit niya ito nasabi. Kamakailan, nakita niya ang napakaraming magkasalungat na impresyon kay Nicole na hindi niya napansin noon. Marahil,
Ito pa rin ang dulo ng malaking bato ng yelo. Mr. Ferguson, it's not up to point out what kind of woman I am. You'd better mind your own business. Biglang tumawa si Nicole. Unti-unting nanlamig ang mukha niya at napawi ang ngiti niya. Kung masunurin ang hanap mo, kumuha ka na lang ng aso. Ay, teka. Ginawa mo, Wendy Quaid is a suitable for a dirty dog Wojin Eurozoan IQ. Parehas kayong match made in heaven. Insultuhan man ako ng buong mundo, walang karapatan si Eric Ferguson. Hindi ko rin kailangan ang mga katangahan niyang paghingi ng tawad. Napaisip si Nicole. Napakalungkot ng mukha ni Eric. Wala siyang sinasadyang masama, ngunit hindi niya maipaliwanag ang hindi pagkakaunawaan ni Nicole sa sandaling ito, hindi rin maintindihan ni Eric kung saan nanggaling ang kanyang galit. Medyo nag-aalala si Kai na baka masaktan si Nicole na makita si Eric dito, kaya nag-iingat siya at handang tumayo para iligtas siya. Gayunpaman, nang marinig niya ang mga salita ni Nicole, gumaan ang pakiramdam niya. Napatingin siya kay Eric habang hinihila si Nicole sa mga braso niya at mahinang tumawa. Mr. Ferguson, I'm not like you. Walang sino man ang may karapatang bastyusan ang babae ko, at paniniwalaan ko lang ang mga salita niya. Mr. Ferguson, kung wala ka ng magandang gawin, bumalik ka sa iyong pinanggalingan at huwag nang mangistorbo pa dito. Ikanawit ni Kai ang gilid ng kanyang mga labi sa isang mapaglarong ngiti. Gusto niyang hilahin pabalik si Nicole at isara ang pinto nang may kumalabit na maliit na bagay mula sa ibaba. Hinawakan ng maliit na tigre ang pantalon ni Eric at sinabing, Papa. Ang gwapo mo. Kabanata 78. Pera at hitsura. Natigilan ang tatlong tao. Lalong nagalit si Nicole at nadama niyang pinagtaksilan. Hindi nakakagulat na tinawag siya ng mga tao sa lab na munting traidor. Talagang naaayon sa kanyang pangalan. Tiger. Hindi napigilan ni Nicole na magtaas ng boses. Naisip niya, ibabalik ko kaagad ang $1,000,000 na halaga ng Hermes scarves. Ibinaba ni Eric ang kanyang ulo na may pagtatampo na mukha. Nakakunot ang kanyang mga kilay habang pinupulot ang maliit na tigre gamit ang isang kamay. Malamig ang boses niya. Bakit ka nandito? Kinaway-kaway ni Tiger ang mga paa niya at sumagot, binigay ako ni Molly Stewart kay Mama. I like Mama so much. Magkakasundo sina Papa at Mama, kaya wag na kayong mag-away. Tila iniisip ni Eric ang sinabi ni Tiger. Sa pagkakataong iyon, inagaw sa kanya ni Kai si Tiger, ibinato kay Nicole, na paatras, at padabog na senarya ang pinto sa mukha ni Eric. Ang serye ng mga aksyon ay nangyari sa loob ng ilang segundo, presko at malinis. Mula ngayon, huwag mong hayaang hawakan ng lalaki na iyon ang alinman sa mga gamit natin. Nagsalita si Kai na walang ekspresyon ang mukha at tinitigan ang maliit na tigre sa kanyang mga bisig. Kailangan mo ba ng tulong ko para sanayin ang bagay na ito sa loob ng ilang araw? Pumwesto si Tiger sa mga bisig ni Nicole at niyakap siya ng mahigpit. Parang agrabyado. Mama, takot na takot ako. Paghiwalayin niya ba ako? Sabay lumambat ang puso ni Nicole na kanina pagalit. Hinaplos niya ang ulo ni Tiger at tumangala kay Kai. Ayos lang. Mag-iisip ako ng solusyon. Dahil ang Tiger ay isang artificial intelligence robot, malamang na kailangan ang pagbabago ng code upang baguhin ang mga kagustuhan at pag-uugali nito. Dapat baguhin ang paraan ng pagtugon ni Tiger kay Eric Ferguson. Hindi ko na ito kukonsintihin ng isa pang sandali. Lumingon si Nicole at biglang naalala na nasa labas pa pala ng pinto si Eric. Ano ang pakay niya sa pagpunta dito? Kahit ano. Dapat nandito siya para sa Emerald Pipe. Dahil hindi siya makapili sa pagitan ni Wendy Quaid at ng heirloom ng kanyang pamilya, iyon ang kanyang pagkawala. Paano magkakaroon ng pinakamahusay sa parehong mundo? May gustong sabihin si Kai, pero dinala ni Nicole si Tiger na galit at pumunta sa kwarto niya para tawagan si Molly Stewart. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang doorbell. Kumunot ang noo ni Kai at napaisip, hindi pa rin sumusuko ang bastos na yan. Mahusay, kukunin ko ang pagkakataong ito para turuan siya ng magandang aral. Pagbukas ni Kai ng pinto, nakita niya ang 6 women in professional suits na nakatayo doon na may hawak na ilang box. Nagulat man sila nang makita si Kai, may professional smile pa rin ang staff. Excuse me, bahay ba ito ni Miss Stanton? Oo.
Ito ang mga pinakabagong limited edition na scarves na iniutos ni Miss Stanton. Iyon ay magiging kabuuang $7.69 milyon. Saan natin ito ilalagay? Tumigil si Kai, saka walang magawang gumawa ng paraan para sa kanila. Iwan mo sila sa courtroom sa kaliwa. Oo, Ginoo. Ang mga tauhan ay hindi naglakas loob na iangat ang kanilang mga mata upang tingnan ang bahay at mabilis na pumasok upang iwanan ang mga kahon. Hindi man lang kumurap si Kai habang ini-swipe niya ang card niya at isinara ang pinto. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang silid na may malamig na ungol. Nakipag-ugnayan si Nicole kay Molly Stewart at pumunta sa kafe na pinagkasunduan nilang magkita. Hindi tulad ng huling pagkikita nila, hindi mukhang seryosong scientist si Molly na nakasuot ng puting lab coat. Sa pagkakataong ito, napaka-cute niya sa isang pink na sweater at isang messy bun sa kanyang ulo. Naningkit ang malalaking mata niya habang nakangiti at humigop ng kape sa kamay niya. Nang makita niya si Nicole, ikanaway ni Molly ang kanyang kamay. Nikki. Mabilis na naglakad si Nicole. I'm sorry for asking you to come on such short notice. Naistorbo ko ba ang trabaho mo? Ngumiti si Molly at umiling. Ayos lang. Magkaibigan kayo ni Maverick, so you get special treatment. Si Nicole ay tahimik na nag-isip, salamat, Mav. She then laughed and asked, na-accept ba niya ang friend request mo? Masayang tumango si Molly. Yeah, we've been chatting. I posted my designs online and he quickly pointed out many mistakes to me. He's simply the best. Oo nga. Hindi lang geek ang pangalawang kapatid ko, kundi OCD din siya. Isip ni Nicole. Molly, I asked you out because of Tiger, your little tiger that you gave me. Why does Tiger call Eric Ferguson Papa? Naisip ni Nicole, ang awkward lang kapag tinawag ako ni Tiger na mama pagkatapos. I don't wanna have any connection with Eric Ferguson. Ibinaba ni Molly ang kanyang ulo sa katahimikan at napangiti sa kahihiyan. Sa panahon ng pagdidisenyo ng maliit na taksil na ito, dumaan kami sa isang malawak na proseso ng pag-aaral para sa estetika ng tao. Pagkatapos ay natuto itong magkagusto sa magagandang babae at gwapong lalaki at bumuo pa ng sarili nitong mga kagustuhan. Ito ang unang pagsasama-sama ng pag-iisip ng tao at artificial na katalinuhan, kaya walang limitasyon. Pero bakit Eric Ferguson? Hindi maintindihan ni Nicole. Napalunok si Molly at sinabing, dahil siya ang pinakagwapo sa mga mayayaman, at pinakamayaman sa mga gwapong lalaki. Kabanata 79. Kumalat ang alingaw-ngaw. Alright then, change it back for me. It's hard for me to hear Tiger calling that jerk Papa, especially with our awkward relationship. Walang magawang umiling si Nicole at nakaramdam ng pagkabalisa. Kinalikot ni Molly ang kanyang mga daliring naka-intertwined at hindi alam kung ano ang sasabihin. Imposible bang magbago? Dahil ito ay dinisenyo ng mga tao. Hindi ito dapat maging imposible. Para baguhin ito, tama ba? Hindi. Ang maliit na impresyon ng mga traidor sa aesthetics ni Eric Ferguson ay umabot sa isang tiyak na limitasyon, kaya kung gusto mong baguhin ito, kailangan nating baguhin ang kanyang malalim na impresyon sa taong iyon at maghanap ng ibang tao na papalit sa pag-iral ni Eric Ferguson. Sandaling namayani ang katahimikan sa hangin. Pareho silang tahimik. Nakonsensya si Molly dito. Nagsisi pa nga siya na idinisenyo niya ang maliit na traidor na maging masyadong opinionated. Nang makitang masama ang loob at tahimik ni Nicole, bahagyang umubo si Molly at nag-propose, how about, we change it to Kai? Naguguluhan si Nicole. Bakit siya? Inilabas ni Molly ang kanyang telepono at sinabing, tingnan mo, ang internet ay puno ng mga larawan at chismis ninyong dalawa. Ang lahat ay naghihintay lamang ng iyong opisyal na anunsyo. Ang kanyang mga hitsura ay parable din kay Eric Ferguson. Ano sa palagay mo? Kinilig si Nicole sa pag-iisip na tinawag ni Tiger na, Papa, ang kanyang ikatlong kapatid. Napailing siya nang mapagpasyang tumanggi. Hindi pwede. Ngunit sino pa sa paligid ko ang makakalaban sa hitsura ni Eric Ferguson? Sandaling nag-isip ang dalawang babae. Iminungkahi ni Nicole, may posibilidad bang magalit si Tiger kay Eric Ferguson? Pero syempre, pwede ring magkagusto si Tiger sa iba maliban sa kanya. Ayoko lang magustuhan ni Tiger si Eric Ferguson. Napaisip si Molly habang nasa baba ang kamay. Ito ay hindi imposible.
Maaari akong magtakda ng ilang mga hadlang sa kanyang matalinong pag-iisip. Napangiti si Nicole. That's great. Let's do that then. I'll bring Tiger here. Hindi. Kaya ko lang gumamit ng computer. Inilabas ni Molly ang isang laptop mula sa kanyang bag sa susunod na segundo. Walang logo ang laptop, kaya hindi matukoy ni Nicole kung saan ito galing, ngunit iba ang hitsura nito sa mga laptop na available sa merkado. Naalala rin ni Nicole na ang kanyang pangalawang kapatid ay tila may parehong laptop. Ilang beses na tinapik ni Molly ang keyboard at masayang pumalakpak. Okay, tapos na. Tanong ni Nicole, ganon ka-simple. Hindi na niya kailangang i-disassemble ang mga bahagi o i-rewire ang mga gamit. Tumanggo si Molly. Ito ay isang robot, kaya't huwag mo itong ituring na isang tunay na tigre. Siya nga pala, inirerekomenda kung huwag ilantad sa publiko ang munting taksil upang maiwasang magdulot ng anumang kaguluhan sa lipunan. Ang kaibig-ibig na siyentipikong ito ay palaging matalino. Masayang kinuha muli ni Molly ang kanyang telepono. I'm gonna tell Maverick about this too. Hindi nakaimik si Nicole. Nag-iwan si Logan ng isang dosenang missed calls, kaya hindi na ito naiwasan ni Nicole at nagmaneho na papuntang opisina. Pagkababa pa lang ni Nicole sa sasakyan ay naghihintay na si Logan para batiin siya. Vice President Nicole, kailangan mo bang humakbang ang PR team natin tungkol sa iskandalo sa pagitan mo ni Kai? Sinulyapan ni Nicole ang mga chismis online. Lahat ng uri ng mga bagay ay sinabi, ngunit wala siyang pakialam. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, maaaring magkaroon ng epekto ang mga chismis na ito sa kumpanya kung mawawalan sila ng kontrol. Tatawagan ko si Dominic Young. The company don't need to step in. Opo ma'am. Nakahinga ng maluwag si Logan. Gayon din. Bihira para kay Logan ang mag-alinlangan. Napatingin sa kanya si Nicole. Get to the point. Pinagdikit ni Logan ang kanyang mga labi at sa wakas ay sinabing, may ilang chismis na umiikot sa opisina nitong mga nakaraang araw na mabilis na umiikot sa loob, ang ilan ay mahirap marinig. About me. Anong sabi nila? Nang hindi nag-iisip, alam ni Nicole na ang chismis ay tungkol sa kanya. Kung hindi, hindi magiging ganito ang hitsura ni Logan. Sabi nila, pinalayas ka talaga sa pamilya Ferguson dahil nakipagrelasyon ka kay Second Young Master Carter at President Stanton, habang nakikipag-ugnay din sa ibang mga lalaki. Tawa ng tawa si Nicole. Si Old Master Ferguson ba? Noong una pa lang ay may plano na ang matandang iyon na gawin ang tungkol sa pribadong buhay ko. Hindi ko ine-expect na ganoon pala siya ka-underhanded para gawin iyon. Napaisip si Nicole. Hindi. Nagulat si Nicole. Dagdag pa ni Logan, it was Samantha Lin. Biglang tumahimik sa elevator. Unti-unting nanlamig ang mukha ni Nicole habang nanunuya. Mukhang hindi pa niya naiintindihan ang sitwasyon niya at may puso pa siyang gumawa ng guluha. Kabanata 80. Lumabas. Huminto si Logan, plano ni Pangulong Stanton na linisin sila pagkatapos niyang bumalik, ngunit kung gusto mong gawin ito, maaari kong ihanda ang mga gamit. Mayroon na silang ebidensya at kailangan lang ibigay ito sa mga kaugnay na departamento, kung gayon si Samantha Lin ay magiging patay na karne. Pagbukas ng pinto ng elevator ay magiliw na binati ng mga taong dumadaan si Nicole. Nakangiting tugon ni Nicole sa kanilang lahat, saka bumalik sa kanyang opisina. Ikanawit niya ang kanyang mga labi. Check Samantha's recent movements. I want her to grow a brain. Naging malapit siya sa ilang high society ladies kamakailan, at nabalitaan ko na dadalo siya sa isang maliit na pagtitipon ngayong gabi. Nagtaas ng kilay si Nicole. Send the address to me later. I wanna join the fun. Opo ma'am. Hindi naging mahirap para kay Logan na alamin ang tungkol sa pagtitipon. Nilinggan siya ni Nicole at idinagdag, maaari kang umalis kung wala ng iba. Sabihin mo sa kapatid ko na lilinisin ko sila. Oo naman. Umupo si Nicole at tinawagan si Dominic Young, na ang boses ay pambihirang pamilyar. Miss Stanton, malapit ka na bang magdebo? Pinagtatawanan siya ni Dominic tungkol sa kanyang kamakailang pangangibabaw sa mga headline ng tabloid. Hinaplos ni Nicole ang kanyang mga templo. Pigilan ito. Kasalanan lahat ng kapatid ko. Tumawa siya at sinabing, ang iyong kapatid ay nagmamalasakit sa iyo. Nakita ko na si Mr. Ferguson ay nasa maraming mga larawang ito. Sa tingin ko gusto lang ni Kai na asarin si Eric Ferguson, tama ba?
Bakit may inis si Eric Ferguson na makita akong may kasamang ibang lalaki? Napaisip si Nicole. Huminto siya saglit at sinabing, ayoko na makasama siya. Salamat, Mr. Young. Miss Stanton, huwag kang masyadong magalang sa akin. I'm just on your command. Ngumiti si Dominic. Subordinate siya ni Nicole, kaya natural, kailangan niyang sipsipin ito. Pagkatapos ibaba ang tawag, nakita ni Nicole ang address na ipinadala ni Logan sa kanyang telepono na medyo pamilyar. Isa itong country club malapit sa Tattle Bar. Nagkataon namang may membership doon si Nicole. Ferguson Corporation. Nakatayo si Eric sa harap ng floor-to-ceiling window sa loob ng President's office, nakatingin sa traffic sa ibaba. Unti-unting kumalma ang kanyang irritable mood. Looking back, what could be done in such a short time between the airport and Nicole's apartment anyway? Nakita ko lang si Kai sa bahay nila Nicole at nag-assume na sila. Baka naman misunderstanding lang. Gayunpaman, mainit pa rin ang paksang ito sa internet. Ang ilang mga tao ay pinagalitan si Nicole dahil sa pagtulog sa paligid at pakikipag-ugnay kay Kai kaya kaagad pagkatapos ng diborsyo. May nag-isip na may relasyon na sila bago ang hiwalayan ni Nicole. Nahati rin sa dalawang kampo ang mga tagahanga ni Kai. Ang isang panig ay sumusuporta sa kalayaan ni Kai sa pag-ibig at hinangaan siya sa pagkakaroon ng lakas ng loob na ipahayag ang kanyang babae at kaligayahan sa lahat. Hindi sinuportahan ng kabilang side si Kai na makipagrelasyon kay Nicole dahil divorcee si Nicole at hindi karapat-dapat sa kanilang idolo. Ang ilang mga tao ay nagsabi rin na si Nicole ay isang nymphomaniac at natutulog sa paligid kahit na pagkatapos napakasalan si Eric Ferguson. Hiniwalayan lamang niya si Eric dahil nakakuha siya ng isang uri ng lihim kapalit ng kanyang ligtas na pag-urong. Ang mga haka-haka, expose, at insider na balita ay ganap na ginawa. Tumawa si Eric sa pagmamalabas. Impormasyon ng tagaloob. Kung talagang may insider information, nararapat bang malaman ng mundo? Kumatok sa pinto ang katulong ni Eric na si Mitchell sa sandaling iyon. President, mayroong isang dokumento na nangangailangan ng iyong pirma. Malalim ang mga mata ng lalaki habang nagtuturo, suppress the hype on the internet related to yesterday's events at the airport. Pagkatapos ng isang pause, idinagdag niya, ayokong maghukay ang mga tao ng dumi baka madamay sila at i-drag pababa ang aming mga presyo ng pagbabahagi. Medyo nagulat si Mitchell, ngunit mabilis siyang tumugon. Yes, sir. Ako na ang bahala. Pagkaraan ng ilang sandali, muling kumatok si Mitchell sa pinto at nag-aalangan na nagsalita, President, nawala ang buzz online at ang mga artikulo tungkol kay Miss Nicole ay tinanggal na. Natigilan si Eric. Napakabilis. I haven't had time to contact the relevant media and platforms. Parang ibang party ang ginawa. Who? Kumbaga, utos ni President Dominic Young mula sa Falcon Entertainment. Napatingin si Mitchell sa amo. Malamig ang mga mata ni Eric ngunit hindi siya gumawa ng ingay. Hindi rin naglakas loob na magsalita si Mitchell at huminga pa ng maingat. Isang hakbang ang nauna sa kanila. Bagamat pareho ang mga resultang natamo, mukhang hindi masyadong masaya ang kanyang amo. Get out, sabi ni Eric habang nagkagatan ang mga ngipin.